Paano kung may lihim na babago sa lahat ng bagay? Isang buntis na babae ang desperadong dumating sa ospital, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Habang dahan-dahan siyang nawawalan ng malay, isang doktor ang napahinto at namutla nang makita kung sino siya. Bakit siya nagulat? Ano ang koneksyon nila? Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at milagro, kung saan ang katotohanan ay maaring kasing mapanganib ng kasinungalingan. I-like at i-comment. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng babaeng ito? Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Malamig ang gabi at nagsisimula ng bumagsak ang ambon sa syudad. Sa madilim na lansangan, isang babaeng tila wala ng lakas ang marahang naglalakad papunta sa ospital. Si Lucia, buntis at halos hindi na makatayo ng tuwid, ay nakakuyom ang kamay sa kanyang tiyan habang dinadama ang matalim na sakit ng bawat paghilab. Bawat hakbang niya ay parang pasan niya ang buong mundo. Nanginginig ang kanyang katawan, pinagpapawisan ng malamig. Sa kabila ng kanyang sakit, pilit niyang iniangat ang kanyang paningin patungo sa malalaking pintuang salamin ng ospital. Nakita niya ang 2 gwardyang masayang nag-uusap at isang receptionist na abala sa kanyang computer. Parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Mahina niyang pakiusap, halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Saglit siyang tiningnan ng receptionist, ngunit agad din itong umiwas ng tingin. Isa sa mga guwardya ang napakunot ang noo nang mapansin siya, pero binaliwala rin siya nito at bumalik sa pakikipag-usap. Para sa kanila, isa lang siyang estrangherang nagkataong nasa maling lugar. Nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya kayang manatiling nakatayo. Hindi. Ang anak ko. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinipilit niyang kontrolin ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Pinilit niyang umusad ng kaunti pa. Inabot ang pinto upang magsalita ulit, ngunit hindi na niya kinaya. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang nagdilim, at ang huling narinig niya ay ang malalakas na yabag ng isang taong papalapit at isang boses na nagulat na sumigaw. Sino ang unang makakapansin na nangangailangan ng tulong si Lucia? Nagulantang ang mga nasa paligid nang bumagsak si Lucia sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang katawan ay walang malay, ang kanyang mukha maputla na parang wala ng buhay. Ngunit ang kanyang kamay, kahit nanghihina, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tila pinoprotektahan ang inosenteng buhay sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng ospital, isang grupo ng doktor ang naglalakad palabas ng isang conference room, pinag-uusapan ang isang komplikadong operasyon. Nangunguna sa kanila si Dr. Marcelo Vergara, isang tanyag at respetadong siruhano. Sa kanyang edad na 35 taon, kinikilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay sa larangan ng medisina. Ngunit sa kabila ng kanyang profesionalismo, may isang bagay na bihira niyang ipakita, emosyon. Habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, biglang may humarang sa kanyang paningin. May kung anong ingay sa may lobby, isang kaguluhan, nagtigil ang kanyang mga hakbang. Pagtingin niya sa harap ng ospital, nakita niya ang isang babae na nakahandusay sa sahig. Buntis, mahina, halos walang malay, ang kanyang puso ay bumilis ng pintig, para bang bumagal ang mundo sa kanyang paligid. At nang mas lumapit siya, nakilala niya kung sino ito. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Hindi maaari, bulong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang katawan nanigas sa matinding pagkabigla. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing imposible ito. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng nakahiga sa sahig, nanghihina at walang malay, ay si Lucia. Dok, anong nangyayari? Tanong ng isa sa mga kasama niyang doktor, napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang itinulak ang mga taong nakapaligid at lumuhod sa tabi ni Lucia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinawakan niya ang kanyang pulso. Mahina ang pintig. Napakahina. Kunin ang stretcher. Dalhin siya sa emergency room ngayon din. Halos pasigaw niyang utos. Nagkatinginan ang mga nurse at doktor sa paligid. Nagtataka sa kanyang reaksyon. Ang Dr. Marcelo na kanilang kilala ay laging kalmado, laging propesyonal, walang halong emosyon sa bawat pasyente. Ngunit ngayon, baka sa kanyang mukha ang matinding takot at pagkabahala. Sir, kilala niyo siya? Nag-aalang ang tanong ng isang nurse. Muli siyang hindi sumagot. Sa halip, hinawakan niyang mahigpit ang kamay ni Lucia, parang ayaw niya itong pakawalan. Mabilis na dumating ang mga nurse na may dalang stretcher. Maingat nilang iniangat si Lucia, habang si Marcelo ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon,
Isang emosyon na hindi pa niya naipadama sa loob ng maraming taon. Bakit siya narito? Ano ang nangyari sa kanya? Habang dinadala si Lucia papasok sa emergency room, hindi niya napansin na may isang pares ng mga matang tahimik na nagmamasid mula sa labas ng ospital. Sa dilim ng parking lot, isang lalaking nakaitim ang nakatayo sa anino ng isang poste. Malalim ang kanyang tingin at ang kanyang mga labi ay may bahagyang ngisi habang pinapanood ang kaguluhan sa loob ng ospital. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Nahanap ko na siya. Sandaling katahimikan. Pero hindi siya dapat mabuhay. Habang si Dr. Marcelo ay desperadong ginagawan ng paraan upang iligtas si Lucia, may isang taong naghahanda ng tapusin ang kanyang buhay. Ano ang koneksyon ni Dr. Marcelo kay Lucia? Sino ang lalaking nais siyang ipapatay? Sa loob ng emergency room, isang kaguluhan ang nagaganap. Mga doktor at nurse ang mabilis na kumikilos. Sinusuri ang vital signs ni Lucia habang siya ay walang malay sa kama. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi halos wala ng kulay. Bawat segundo ay mahalaga, lalo na para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa gilid ng silid, nakatayo si Dr. Marcelo nakatitig kay Lucia na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa dami ng pasyenteng kanyang nasaksihan sa bingit ng kamatayan, bakit iba ang nararamdaman niya ngayon? Bakit parang may matinding takot siyang mawala ito? BP dropping, 80-50, sigaw ng isang nurse. We need oxygen now, utos ng isang doktor. Agad nilang ikinabit ang maskara ng oxygen kay Lucia. Isang nurse ang lumapit kay Dr. Marcelo, nag-aalangang nagtanong, Doc, ano po ang gagawin natin? Napukaw si Marcelo sa kanyang malalim na iniisip. Hindi na siya pwedeng magpahinga sa emosyon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan nating i-monitor ang heartbeat ng baby. Siguraduhin niyong stable siya. Madiin niyang utos. Mabilis na sumunod ang mga nurse at ikinabit ang fetal monitor. Saglit na namutla si Marcelo habang pinakikinggan ang mahinang tunog ng tibok ng puso ng sanggol. Mahina pero buhay. Napapikit siya at bahagyang bumuntong hininga. Huwag kang sumuko, Lucia. Hindi ngayon. Sa labas ng emergency room, isang matandang babae ang dumating. Elegante, matikas ang tindig, at bakas sa mukha ang autoridad. Siya si Doña Amparo Vergara, ang matriarka ng isang makapangyarihang pamilya sa syudad. Sinamahan siya ng kanyang assistant na bahagyang yumuko bago bumulong sa kanyang tainga. Ma'am, siya na nga po. Ang babaeng iyon, si Lucia. Matalim ang tingin ni Doña Amparo habang pinagmamasdan ang babaeng nakaratay sa ospital. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong niya kasabay ng paghawak sa kanyang kuwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangamba. Sa loob ng emergency room, hindi pa rin umaalis sa tabi ni Lucia si Marcelo. Nanginginig ang kanyang kamay nang hinawakan niya ang malamig nitong palad. Maya-maya, naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang kamay nito. Napakunot noo siya. Lucia? Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng babae. Mahina, halos paos ang kanyang boses. Marcelo, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakilala siya ni Lucia. Huwag kang magsalita. Nasa ospital ka? Ligtas ka na? Mahina ngunit may determinasyong sabi niya. Ngunit nangingilid na ang luha ni Lucia. Ang anak ko, bago pa siya makapagsalita ulit, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mahalaga ang anak na ito, Marcelo, dahil siya ang... Bago niya matapos ang pangungusap, bigla siyang nawalan muli ng malay. Lucia! Sigaw ni Marcelo, mabilis na kumilos upang i-check ang kanyang kondisyon. Ngunit isang bagay ang hindi na niya maalis sa isip, ang anak ni Lucia. Ano ang gustong sabihin nito? Ano ang hindi pa nasasabi ni Lucia? Ano ang papel ni Doña Amparo sa nakaraan niya? I-comment ang inyong hula. Ano kaya ang lihim na gustong ipagtapat ni Lucia kay Dr. Marcelo? Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Sa loob ng emergency room, isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Dr. Marcelo habang pinagmamasdan niyang muling nawalan ng malay si Lucia. Bagaman patuloy ang mahinang tibok ng puso nito sa monitor, ramdam niyang hindi pa rin siya ligtas. Napalunok siya, pilit na itinatago ang matinding kaba. Ilang taon na siyang doktor, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Hindi para sa isang pasyente, kundi para sa isang taong minsan nang naging bahagi ng kanyang buhay. We're stabilizing her condition, Doc, but we need to keep her under observation. Sabi ng isa sa mga doktor na tumutulong sa kanya, tumango si Marcelo. Make sure she's monitored 24/7, hindi siya dapat pabayaan. Sa labas ng emergency room, nanatiling nakatayo si Doña Amparo,
Tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit sa likod ng kanyang matikas na tindig ay may bahid ng pagkabalisa. Lumapit sa kanya ang kanyang assistant at muling bumulong. "Ma'am, ano po ang gusto niyong gawin?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, pinagmasdan niya si Marcelo, na ngayon ay nasa tabi pa rin ni Lucia, mahigpit ang hawak sa kamay nito. "Kailangan nating pigilan ito bago pa lumabas ang katotohanan." Malamig niyang sagot, tila hindi siya natitinag sa kanyang desisyon. Alam niyang isang maling hakbang lang at maaaring mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa syudad. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa loob ng silid ng ospital, makalipas ang ilang oras, muling dumilat si Lucia. Mahina pa rin siya pero ramdam niyang unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Isang malamig na kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanya. "Mamar, Selo," agad na lumapit ang doktor. Halatang gulat ngunit alisto. "Huwag kang magsalita masyado. Kailangan mong magpahinga." Ngunit umiiling si Lucia, pilit na kumukuha ng lakas upang sabihin ang dapat niyang sabihin. "Ang anak ko, siya ang..." Tila hirap siyang huminga, ngunit porsigido siyang ituloy ang sasabihin. Biglang bumukas ang pinto ng silid. "Enough, Marcelo," napalingon sila. Tumindig ang balahibo ni Marcelo nang makita kung sino ang pumasok, ang kanyang ina, si Doña Amparo. Naglakad ito papasok ng walang bahid ng emosyon sa mukha, ngunit alam niyang sa likod ng malamig nitong ekspresyon, may tinatago itong mas malaking dahilan. "Mama, anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Marcelo, hindi inaalis ang tingin kay Lucia. Umupo si Doña Amparo sa tabi ng kama at pinagmasdan si Lucia mula ulo hanggang paa. "Mukhang marami kang pinagdaanan, Hija." Aniya, ngunit sa ilalim ng malumanay na tono ay may bahid ng pangungutya. Nanatiling tahimik si Lucia, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kaba. "Dapat ay nasa magandang kondisyon ka bago mo isilang ang batang iyan." Patuloy ni Doña Amparo, ngumiti ng bahagya ngunit malamig. "Hindi mo gugustuhing lumaki siyang walang ama, hindi ba?" Nanigas si Lucia. Nakita ito ni Marcelo at agad siyang nagduda. "Mama, anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Doña Amparo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isang ina lang ang may alam kung ano ang tama para sa kanyang anak, Marcelo. "At bilang ina mo, gagawin ko ang lahat para hindi masira ang kinabukasan mo." Napakuyom ang kamao ni Marcelo. Alam niya ang estilo ng kanyang ina, palaging kontrolado, palaging may lihim na plano. "Gusto mo siyang mawala, hindi ba?" Malamig na sabi niya. Hindi agad sumagot si Doña Amparo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka at marahang naglabas ng sobre na halatang puno ng pera. Inilapag niya ito sa kama ni Lucia. Ito ay pasimula. Napalunok si Lucia, nanginginig ang kamay habang nakatitig sa sobre. Wala kang ibang kailangang gawin kundi umalis, at kalimutan na ninyo ni Marcelo ang isa't isa. Nanatili si Marcelo sa tabi ni Lucia, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Mama, hindi mo pwedeng gawin ito." Tumawa ng mahina si Doña Amparo, tila ba naaaliw sa galit ng kanyang anak. "Aba, at bakit hindi? Ginagawa ko lang ang nararapat." Napuno ng galit ang dibdib ni Marcelo, ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang hinawakan ni Lucia ang kanyang kamay. Tumitig siya sa kanya, at sa kabila ng panghihina ni Lucia, may isang bagay siyang nakita sa kanyang mga mata, pagtanggi. Dahan-dahan niyang itinulak palayo ang sobre. "Hindi ako aalis." Mahina ngunit matatag na sagot ni Lucia. Nanigas ang ekspresyon ni Doña Amparo, ngunit agad siyang nakabawi. "Huwag kang magpanggap na malakas, Hija. Alam mong hindi mo kayang lumaban." Tumitig si Lucia sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang matinding tapang ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. "Para sa anak ko, kaya kong lumaban." Nagtagpo ang tingin nila, dalawang babaeng parehong matibay sa paniniwala. Samantala, sa labas ng ospital, isang sasakyan ang nakaparada sa madilim na sulok. Sa loob nito, ang lalaking tumawag noong gabing bumagsak si Lucia ay hawak ang kanyang cellphone, nakatitig sa ospital. "Hindi mo talaga alam kung kailan titigil, Lucia." Bulong niya, nangiti siya ng bahagya bago muling bumuntong hininga. "Kung ganon, kailangan kitang patahimikin." Ano ang gagawin ni Doña Amparo matapos tanggihan ang kanyang alok? Sino ang misteryosong lalaking may masamang balak kay Lucia? Tahimik ang loob ng silid ng ospital matapos ang matinding sagutan ni na Doña Amparo at Lucia. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Ang sobre ng pera ay nakalapag pa rin sa kama, tinanggihan ng buo ng babaeng halos kinuha na ng kamatayan, ilang oras lang ang nakalipas. Sa wakas tumayo si Doña Amparo,
inayos ang kanyang mamahaling damit at tumitig ng matalim kay Lucia. Mali ang desisyon mong ito, Hija. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi na tinag si Lucia, kahit nanghihina pa rin ang kanyang katawan. Hindi kita kinakalaban, Doña Amparo. Pero hindi ko hahayaang mawalan ng ama ang anak ko dahil lang sa gusto mong itago ang isang bagay mula sa nakaraan. Napangisi ang matanda, isang mapanuksong ngiti na hindi umabot sa kanyang malamlam na mga mata. Ipinapalagay mong mahalaga si Marcelo sa'yo, pero tanungin mo ang sarili mo, Hija, handa ba siyang ipaglaban ka? Lumingon siya kay Marcelo na nananatiling tahimik sa gilid ng kama. Alam niyang pinipilit nitong kontrolin ang galit sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa akin, anak, handa mo bang iwan ang lahat? Ang iyong pangalan, ang iyong propesyon, ang iyong kayamanan, para lang sa babaeng ito? Nanigas ang katawan ni Marcelo. Alam niyang isang bitag ang tanong na iyon. Sa likod ng malamig na ekspresyon ng kanyang ina, naroon ang babala. Kung pipiliin niya si Lucia, wala nang balikan. Sa kabila ng kanyang pangungusap, nanatili ang katahimikan. Ngunit sa loob ni Marcelo, isang matinding labanan ang nagaganap. Matagal na niyang inilagay sa isang kahon ang kanyang nakaraan kay Lucia. Isinara niya ang pinto at tinanggap na wala na itong babalikan. Ngunit ngayong narito siya, bugbog, halos patay, bitbit ang kanilang anak, hindi na niya kayang lumingon palayo. Napansin ito ni Doña Amparo at huminga ito ng malalim, isang senyales na tila nawawalan na siya ng pasensya. Ayaw mo siyang umalis? Sige, pero tandaan mo, Hijo, darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Walang nagawa si Marcelo kundi panoorin ang kanyang ina habang ito'y lumabas ng kwarto. Ang malamig na bakas ng kanyang presensya ay nanatili sa hangin, parang isang hindi maiiwasang banta. Sa labas ng ospital, sa isang madilim na sulok, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking may hawak na cellphone. Pinagmamasdan niya ang ospital, ang kanyang mga mata puno ng galit at determinasyon. Masyado kang matigas, Lucia. Bulong niya, nilalaro ang isang baril sa kanyang kamay. May tumawag sa kanya, at agad niya itong sinagot. Huwag mong hayaang makalabas siya ng ospital ng buhay. Saglit siyang natahimik. Lalo na ang bata. Ibinalik niya ang baril sa loob ng kanyang coat at umayos ng upo. Walang dapat makaalam kung sino talaga siya. Sa loob ng ospital, walang kaalam-alam si Marcelo at Lucia na ang panganib ay papalapit na sa kanila. At hindi ito basta-bastang maaaring takasan. Ano ang magiging reaksyon ni Marcelo sa banta ng kanyang ina? Sino ang lalaking nagbabalak ng masama kay Lucia? Matapos umalis ni Doña Amparo, nanatili si Dr. Marcelo sa tabi ng kama ni Lucia, ang kanyang isipan puno ng magkahalong galit at pagkalito. Alam niyang hindi basta susuko ang kanyang ina. Hindi ito ang tipo ng babaeng natatalo. Ngunit mas lalo siyang hindi mapakali sa naging reaksyon ni Lucia. Bagaman nanghihina, matatag ang kanyang sagot. Hindi niya tinanggap ang pera. Hindi siya natakot sa kanyang ina. At iyon ang bagay na nakapagtataka. Dahan-dahang hinaplos ni Marcelo ang kamay ni Lucia, na ngayon ay nakapikit ngunit hindi tulog. Alam niyang gising ito. Alam niyang may iniisip ito. Lucia, mahinang tawag niya. Dahan-dahang iminulat ni Lucia ang kanyang mga mata. Hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, ipaglalaban kita. Bahagyang tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, pero pilit siyang ngumiti. Marcelo, hindi mo alam kung gaano ko hinintay marinig yan. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang tunog ang pumuno sa silid. Clink. Napalingon si Marcelo sa bintana. Bahagyang nakaawang ito at may kung anong gumulong sa sahig. Isang maliit na bote. Napakunot ang noo niya pero bago pa siya makagalaw. Ses siya! Isang puting usok ang lumabas mula sa bote. Mabilis na kumalat sa buong silid. Marcelo! Pigil hiningang sigaw ni Lucia habang sinubukang bumangon. Agad na tinakpan ni Marcelo ang ilong at bibig niya gamit ang kanyang coat, saka mabilis na lumapit sa bintana at isinara ito. Huwag kang gagalaw, Lucia! Humiga ka lang. Ngunit nagsimula nang umikot ang kanyang paningin. Napaluhod siya sa sahig, pilit na kinakalma ang sarili. Gus, may nagtatangkang patayin sila. Sa labas ng ospital, sa likod ng isang poste, isang lalaking nakahood ang nagmamasid. Nakita niyang nagsimula nang bumagsak si Marcelo sa sahig habang si Lucia ay nanghihina rin. Kinuha nito ang cellphone niya at may tinawagan. Tapos na, ilang minuto na lang, may sumagot sa kabilang linya isang malamig na tinig. Siguraduhin mong hindi sila magising muli. Nakangisi ang lalaki nang inilapag niya ang cellphone. Kinuha niya ang isang pares ng guwantes mula sa kanyang bulsa, saka marahang binuksan ang pinto ng ospital.
Kailangan niyang tapusin ang trabaho. Sa loob ng silid ng ospital, hirap na huminga si Marcelo. Kahit anong gawin niya, bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Naramdaman niyang may sumalo sa kanyang katawan, mahina, nanginginig, pero naroon. Marcelo, huwag kang sumuko. Si Lucia, bagaman nanghihina, pilit niyang inaabot ang oxygen mask na nasa tabi ng kama. Pinilit niyang iabot iyon kay Marcelo. Halos hindi na niya makita ng maayos dahil sa panlalabo ng kanyang paningin. Kailangan mong mabuhay para sa anak natin. Sa kanyang huling lakas, isinuksok niya ang maskara sa mukha ni Marcelo bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang dibdib. Pumikit si Marcelo, pilit na nilalabanan ang kamalayan niyang unti-unting nawawala. Hindi pa ito ang katapusan. Sa labas, unti-unting bumukas ang pinto. Isang anino ang lumitaw. Isang pares ng sapatos ang marahang naglakad papasok. Dahan-dahan, lumapit ito sa kama, hanggang sa isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Bang! May dumating bang tutulong kay Marcelo at Lucia? Sino ang lalaking gustong pumatay sa kanila? Bang! Nag-etso ang putok ng baril sa loob ng tahimik na ospital. Sa loob ng silid, bumagsak ang katawan ng lalaking nakahood. Bumagsak din sa sahig ang baril na hawak nito, dumulas palayo mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa pintuan, isang matandang lalaki ang nakatayo. Hawak ang isang baril na ngayon ay umuusok pa. Si Mang Isko, ang janitor ng ospital sa loob ng 30 taon. Nakita niyang nakahandusay si Dr. Marcelo, na wala ng malay, at si Lucia, nang hihina at halos hindi na gumagalaw. Napakuyom siya ng kamao. Anong akala mo? Gago ka. Na walang nakakita sa'yo? Galit na bulong niya sa lalaking bumagsak sa sahig. Ang lalaki ay napapikit sa sakit. Hawak ang kanyang braso kung saan siya tinamaan ng bala. Titang ina. Lumapit si Mang Isko at tinadyakan ito sa tagiliran, dahilan para mapaungol ito. Walang mamamatay sa ospital na ito nang hindi ako pumapalag. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at tumawag sa security. May magnanakaw na gustong pumatay ng pasyente sa room 407. Dalihan niyo bago ako mismo ang magpadala sa kanya sa hukay. Habang nagsasalita siya, agad na lumapit ang isang nurse na dumaan sa pasilyo at nakita ang eksena. Diyos ko, ano pong nangyari? Tumawag ka ng doktor. Ngayon din, kailangan nila ng agarang lunas. Mabilis na tumakbo ang nurse upang humingi ng tulong, habang si Mang Isko ay lumapit kay Marcelo at Lucia. Mahina pa rin ang kanilang paghinga. Alam niyang wala na siyang oras para maghintay. Kaya mabilis niyang hinatak ang oxygen mask na isinuksok ni Lucia kay Marcelo at inayos ito upang mas maraming hangin ang pumasok. Gising ka, iho. Gising ka. Bulong niya, marahang tinatapik ang pisngi ni Marcelo. Si Lucia naman ay nanatiling nakahiga, hindi gumagalaw, at mas lalong nagpatindi iyon ng kaba sa dibdib ni Mang Isko. Huwag kang susuko, Hija. Sa kanyang edad, sanay na siyang makakita ng mga pasyenteng lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit iba ito. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Maya-maya, dumating ang mga security personnel at agad nilang dinakip ang sugatang lalaki. Bantayan to. Huwag niyo hayaang makatakas. Mariing utos ni Mang Isko. Kasabay nito, dumating din ang isang team ng doktor at nurse na agad na nagmadali upang i-revive sina Marcelo at Lucia. Sa loob ng ilang segundo, may bumalik na paggalaw sa kamay ni Marcelo. Mahina, pero buhay. Bumuntong hininga si Mang Isko. Salamat sa Diyos. Ngunit nang lumingon siya kay Lucia, malamig pa rin ang kanyang katawan. Napalunok si Mang Isko. Diyos ko, wag naman sana, sa likod ng ospital. Sa isang madilim na eskinita malapit sa ospital, isang itim na sasakyan ang nakaabang. Sa loob nito, isang lalaki ang nakaupo, hawak ang cellphone. Nagring ito. Ano? Malamig niyang sagot. Bigo ang plano, boss. May janitor na nakialam na nahimik ang lalaking nasa sasakyan. Ang kanyang kamay ay marahang nagtapik sa armrest, halatang iniisip ang susunod niyang hakbang. Ayusin mo, hindi tayo pwedeng magkamali. Pero boss, mahigpit na ang seguridad sa ospital. Paano natin? Gawin mo ang dapat gawin. Hindi dapat mabuhay ang babaeng yan. Biglang namatay ang tawag. Ang lalaking nasa sasakyan ay tumingin sa harapan niya, sa malayong bintana ng ospital kung saan nakaratay sina Marcelo at Lucia. Akala mo ba, tapos na ito? Bulong niya. Napangisi siya. Mas lalo ko pang sisiguraduhin na hindi mo na makikita ang anak mo. Magigising pa ba si Lucia? Ano ang susunod na plano ng taong gustong ipapatay siya? Tahimik ang loob ng ospital, pero sa loob ng ICU, ang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan ay patuloy na nagaganap. Si Dr. Marcelo ay mahina pa rin, ngunit unti-unting nagbabalik ang kanyang lakas.
Sa kabilang kama naman, si Lucia ay nakapikit pa rin, walang malay, halos hindi na gumagalaw. Ang kanyang katawan ay napakahina at ang kanyang hininga ay tila isang manipis na sinulid. Anumang oras, maaari itong mapatid. Mula sa gilid ng silid, nakamasid si Mang Isko. Pinagmasdan niya ang bawat paggalaw ng mga doktor, ang bawat pag-inject ng gamot at ang tahimik na pagbilang ng makina na sumusukat sa pulso ni Lucia. Alam niyang wala siyang magagawa kundi maghintay, pero hindi niya mapigilan ang kabang bumabalot sa kanya. Sa tabi niya, isang nurse ang mahinang nagtanong, "Ano po ba ang koneksyon nila sa isa't isa?" Napatingin si Mang Isko sa kanya, saka tumingin ulit kay Marcelo at Lucia. Isang lalaking may kapangyarihan at isang babaeng gustong burahin sa mundo. Tumingin ang nurse sa kanya, naguguluhan. "Pero bakit?" Huminga ng malalim si Mang Isko. "Yan ang gusto ko ring malaman." Sa labas ng ospital, sa loob ng isang itim na sasakyan, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid sa ospital. Malamig ang kanyang tingin at sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang galit ay lalong tumitindi. Biglang bumukas ang pinto ng kotse at pumasok ang isang lalaking may benda sa braso. Ang lalaking nagtangkang patayin si Lucia at Marcelo sa silid ng ospital. "Boss, masyadong mahigpit ang seguridad. Hindi ako makakalapit." Naningkit ang mga mata ng lalaking nasa loob ng sasakyan. "Hindi ako interesado sa mga palusot mo. Pero boss, mabilis na inilabas ng lalaki ang isang baril at itinapat sa sentido ng kanyang tauhan. Ano ba ang sinabi ko? Nanlamig ang lalaki. Hindi sila dapat mabuhay. At anong ginawa mo? Sinira mo ang plano. Napapalunok ang lalaki, hindi makagalaw sa takot. Pagkalipas ng ilang segundo, ibinaba ng kanyang boss ang baril at muling tumingin sa ospital. Masyado kang pabaya. Ngumiti ito ng bahagya, pero ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Pero hindi mo na kailangang bumalik. May bago na akong plano. Itinapon niya ang isang sobre sa kandungan ng kanyang tauhan. "Ano to? Bayad para sa isang taong mas mahusay kaysa sayo." Napalunok ang lalaki. "Ibig sabihin, may ibang papatay sa kanila?" Ngumisi ang kanyang boss. "Isang taong siguradong hindi sasablay." Sa loob ng ICU, maya-maya, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang doktor. Naka-face mask ito, nakayuko, at may hawak na clipboard. Hindi ito pinansin ng mga nurse at staff, para lang itong isang ordinaryong doktor na dumating para mag-check sa pasyente. Pero nang isara nito ang pinto, bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Lumapit ito sa kama ni Lucia, tahimik, dahan-dahan. Sa kanyang kamay, isang maliit na hiringgilya. Lihim siyang ngumiti. "Ito na ang katapusan mo, Lucia." Magigising ba si Lucia bago pa mahuli ang lahat? Sino ang misteryosong doktor na may masamang balak? I-comment ang inyong hula. Paano lalaban si Lucia kung wala siyang kalaban-laban? Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Tahimik ang loob ng ICU, tanging ang tunog ng mga makina ang maririnig habang binabantayan nito ang buhay ni Lucia at Dr. Marcelo. Mahina pa rin ang pulso ni Lucia, pero patuloy siyang lumalaban. Hindi niya alam na may panganib na paparating. Sa loob ng silid, isang doktor ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Naka-face mask ito, nakayuko, at tila abala sa pagtingin sa kanyang clipboard. Ngunit sa ilalim ng puting gown at maskara, hindi isang ordinaryong doktor ang nasa harapan ni Lucia. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang isang hiringgilya. May lamang isang likidong kayang pumatay ng isang tao sa loob lamang ng ilang minuto. Tahimik niyang tinanggal ang takip ng karayom, ang kanyang mga mata malamig at walang emosyon. Isang utos lang ang kailangan niyang sundin, tapusin ang buhay ng babaeng ito. Dahan-dahan siyang yumuko, inilapit ang hiringgilya sa swero ni Lucia. "Pasensya na, senyora, pero hindi ka na dapat nagising." Unti-unti niyang itinutok ang hiringgilya sa swero nang biglang, "Dok, sandali lang!" Napatigil siya. Isang nurse ang pumasok sa silid, may dalang tray ng gamot para kay Marcelo. "Anong ginagawa ninyo kay Miss Lucia?" Tanong ng nurse. Napansin ang posisyon ng doktor na tila may ginagawa sa swero ng pasyente. Mabilis niyang itinago ang hiringgilya sa bulsa at tumuwid ng tayo. May kailangan lang akong baguhin sa kanyang swero." Sagot niya, pilit na pinapanatili ang malamig na boses. Tumango ang nurse pero hindi na alis ang kanyang tingin dito. "Hindi ko kayo kilala, Doc. Kayo po ba ang bagong naka-assign sa ICU?" Naningkit ang mga mata ng lalaki sa likod ng maskara. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali sa harap ng nurse na ito. Bagong utos ni Dr. Morales. "Pinacheck ako sa status ng pasyente. Kahit na tila kampante ang nurse, hindi pa rin ito umalis agad." "Sige po, Doc.
Pakibigay na lang kay Chief Nurse ang update. Oo, sige. Mabilis niyang nilingon si Lucia bago tuluyang lumabas ng silid. Hindi pa ngayon, pero babalik siya. Sa labas ng ospital, sa loob ng isang sasakyan, isang lalaking may suot na mamahaling suit ang tahimik na nakaupo, nagmamasid sa ospital. Sa kanyang harapan, isang cellphone ang may naka-on na speakerphone. Nagawa mo na ba? Hindi. Mabilis na sumimangot ang lalaki sa loob ng sasakyan. Bakit hindi? May nurse na pumasok. Hindi ako makakilos. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero siguraduhin mong wala ng sablay. Oo, hindi ko hahayaang mabuhay siya sa loob ng isa pang araw. Sa silid ni Lucia, maya-maya, gumalaw ang kamay ni Lucia. Mahina, nanginginig, pero buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagkawala ng malay, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, pero naramdaman niyang may mainit na kamay na nakahawak sa kanya. Si Marcelo. Bagaman nanghihina pa rin, nakaupo ito sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay na tila ayaw pakawalan. Lucia, mahinang bulong ni Marcelo nang mapansin ang bahagyang paggalaw niya. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Mahina siyang ngumiti. Marcelo. Halos bumagsak ang balikat ni Marcelo sa matinding paghinga ng maluwag. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Akala ko, mawawala ka na. Mahina pa rin si Lucia, pero pilit niyang iniangat ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ni Marcelo. Narito pa rin ako. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabilis na pumasok ang 3 nurse at isang doktor. Dr. Marcelo, kailangan naming kunin si Miss Lucia para sa karagdagang pagsusuri. Tumango si Marcelo at maingat na binitiwan ang kamay ni Lucia. Babalik ako. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Lucia bago siya tuluyang inilabas ng mga nurse. Habang lumalabas sila ng silid, hindi nila namalayang sa isang madilim na sulok ng ospital, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Ang doktor na nagtangkang patayin si Lucia, nakatayo sa dilim, mahigpit ang hawak sa kanyang bulsa. Babalik siya, at sa susunod, sisiguraduhin niyang wala nang makakagambala. Magiging ligtas pa ba si Lucia? Ano ang susunod na plano ng lalaking gustong tapusin ang buhay niya? Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa ospital habang si Lucia ay dahan-dahang itinulak sa isang stretcher patungo sa ibang silid para sa karagdagang pagsusuri. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit gising na siya, at higit sa lahat, buhay. Sa tabi niya, ang isang nurse ay maingat na tinitingnan ang kanyang kondisyon, sinusuri ang kanyang pulso at presyo ng dugo. Sa likuran naman nila, si Dr. Marcelo ay tahimik na naglalakad, hindi inaalis ang tingin kay Lucia. Alam niyang muntik na itong mawala at ngayon hindi na niya hahayaang may mangyaring masama rito. Ngunit hindi nila alam, hindi pa tapos ang panganib. Sa kabilang bahagi ng ospital, isang anino ang tahimik na nagmamasid mula sa likod ng pinto ng isang walang kataong silid. Ang doktor na nagtangkang pumatay kay Lucia kanina ay muling nagbalik. Nakatayo siya roon, nakatago sa lilim, pinagmamasdan ang bawat galaw ng stretcher na tinutulak papalayo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na vial, isa pang dosis ng nakamamatay na likido. Hindi siya nabayaran para mabigo. Sa hallway ng ospital, habang dahan-dahang inilalabas si Lucia sa ICU, napansin niyang tahimik si Marcelo. Hindi siya nagsasalita, ngunit halata sa kanyang mukha ang matinding pag-iisip. Marcelo, mahinang tawag ni Lucia. Saglit na natigilan ng doktor bago siya lumapit sa stretcher at marahang hinawakan ang kamay ni Lucia. Lucia, kailangan mong manatili rito sa ospital hanggang sa tuluyang gumaling ka. Ngunit agad na umiling si Lucia, may pangamba sa kanyang mga mata. Hindi ako ligtas dito, Marcelo. Alam kong may gustong pumatay sa akin. Nagkatinginan sila ng seryoso. Alam ni Marcelo na hindi siya nagsisinungaling. Ilang beses nang may nagtangkang patayin siya sa loob mismo ng ospital, una nang nilason ng gas, at pangalawa ay ang lalaking nagtangkang mag-inject ng kung anong kemikal sa kanyang swero. At kung may 2 beses nang nagtangka, siguradong may susunod pa. Huminga ng malalim si Marcelo. Anong gusto mong gawin? Mas lalong lumalim ang kaba sa mata ni Lucia. Kailangan kong umalis dito. Ngayon din, sa parking lot ng ospital. Sa loob ng isang sasakyan, isang lalaki ang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Nakatutok ang tingin niya sa ospital, naghihintay ng balita. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito agad. Boss, palabas na siya ng ICU. Bahagyang ngumiti ang lalaki.
Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa susunod na silid. Pinatay niya ang tawag at bumaling sa lalaking katabi niya sa sasakyan. Isang matikas na lalaking nakaitim, may matapang na ekspresyon at may hawak na baril. Tapusin mo na ito. Sa loob ng ospital, nagpatuloy sa paglalakad ang stretcher na tinutulak ng mga nurse. Ngunit nang makarating sila sa isang madilim na hallway, napansin ni Marcelo na tila hindi ito ang tamang daan patungo sa examination room. Napakunot ang noo niya. Sandali lang, pinatigil niya ang stretcher at lumingon sa nurse. Saan niyo siya dinadala? Hindi dito ang daan patungo sa pagsusuri. Hindi sumagot ang nurse. Sa halip, dahan-dahan nitong inilabas ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Tumakbo ka, Lucia! Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa hallway. Sinipa ni Marcelo ang stretcher upang hadlangan ang lalaki at mabilis siyang lumapit kay Lucia upang hilahin siya palayo. Ngunit sa kabilang dulo ng hallway, may isang taong lumitaw, ang pekeng doktor. Hawak na nito ngayon ang hiringgilyang may lason. Napapaligiran na sila. Wala na kayong tatakbuhan. Malamig na bulong ng lalaki. Napahigpit ang hawak ni Marcelo kay Lucia. Hindi siya maaaring magkamali. Kailangan nilang makatakas. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang may isang exit door malapit sa kanila. Lucia, sa bilang ko, tumakbo ka. Huminga ng malalim si Lucia kahit nanghihina pa rin siya. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban para sa buhay ng kanyang anak. Isa, ang lalaking may kutsilyo ay humakbang papalapit. Dalawa, ang pekeng doktor ay nagpakawala ng isang malupit na ngiti. Tatlo! Biglang hinila ni Marcelo si Lucia at mabilis silang tumakbo patungo sa exit. Nagulat ang mga lalaking gustong pumatay sa kanila pero agad din silang sumugod upang habulin sila. Binuksan ni Marcelo ang pinto ng emergency exit at halos buhatin si Lucia palabas. Nakarating sila sa isang hagdan, bumaba ng mabilis kahit pakiramdam ni Marcelo ay hinahabol sila ng kamatayan mismo. Malapit na tayo! Sigaw niya, pero sa likod nila, narinig niya ang tunog ng mga yabag na bumibilis. Hinahabol sila, at kung hindi sila makakatakas, maaaring ito na ang katapusan nila. Makakatakas ba si Lucia at Marcelo? O mahuhuli sila ng mga taong gustong pumatay sa kanila? Mabilis ang bawat pintig ng puso ni Dr. Marcelo habang buhat niya si Lucia. Pilit na ibinababa ang hagdana ng emergency exit. Kahit mahina pa ang katawan ng babae, pilit niyang kinakaya ang bawat hakbang dahil alam niyang wala na silang oras. Sa itaas, maririnig ang malalakas na yabag ng mga lalaking humahabol sa kanila. Bilisan natin, Marcelo! Nanghihinang bulong ni Lucia, mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat. Lumingon si Marcelo at nakita niyang pababa na rin ang kanilang mga humahabol. Ang lalaking may kutsilyo at ang pekeng doktor na may hawak pa rin ng hiringgilyang may lason. Hindi sila titigil hanggat hindi sila patay. Lucia, mahigpit kang kumapit sa akin. Hindi kita pababayaan. Alam ko, pinilit nilang bumaba pa ng mas mabilis. Malapit na sila sa huling palapag. May pinto sa ibaba, ang kanilang tanging daan palabas ng ospital. Ngunit, plug. Isang malakas na tunog ang pumuno sa hagdanan. Isang baril ang pumutok. Bumagsak si Marcelo sa isang hakbang, nadulas sa hagdanan habang yakap si Lucia. Pareho silang gumulong pababa hanggang sa bumagsak sa malamig na sahig. Marcelo, nanghihina siyang bumangon, nakita niyang duguan ang braso ng doktor. Tinamaan ito ng bala. Ayos lang ako. Anas ni Marcelo pilit na pinipigilan ng kirot. Muli siyang tumingin sa itaas ng hagdan. Pababa na ang lalaking may baril. Alam nilang wala na silang oras. Dahan-dahang iniangat ni Marcelo si Lucia. Kahit masakit ang sugat sa kanyang braso, tumakbo sila patungo sa pinto sa dulo ng hagdanan. Dapat makalabas sila. Dapat silang mabuhay. Pagkarating nila sa pinto, hinawakan ito ni Marcelo at sarado. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Pinilit niyang kalampagin ang pinto. Hinatak, itinulak, pero hindi ito bumukas. Nasaraduhan tayo. Nanghina si Lucia sa kaba. Marcelo, ano na ang gagawin natin? Dahan-dahang lumalapit ang mga lalaki sa hagdanan. Mula sa taas, isang malupit na tinig ang narinig nila. Tapos na ang pagtatangka ninyong tumakas, ang lalaking may baril ay bumaba ng dahan-dahan, nakatutok ang sandata kay Marcelo. Dapat ay tinanggap mo na lang ang pera, Lucia. Mas madali sana para sa'yo. Hindi sumagot si Lucia, pero mahigpit niyang hinawakan ang tiyan niya. Para sa anak niya, hindi siya bibitaw. Si Marcelo naman ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay kumikilos ng mabilis. Alam niyang wala silang laban sa mga lalaking ito.
Maliban na lang kung may magagawang himala. Naghanap siya ng ibang daan, isang bintana, isang lagusan, kahit ano. At doon niya napansin. Sa bandang gilid ng hagdanan, may isang lumang bentilasyon. Hindi ito kalakihan, pero sapat para kay Lucia na makalusot. Walang pag-aalinlangan, hinila niya si Lucia. Kailangan mong dumaan dyan. Ngayon na. Marcelo, paano ikaw? Hindi na mahalaga. Ang importante, makalabas ka rito. Nag-aalangan si Lucia. Hindi niya kayang iwan si Marcelo. Pero nang makita niyang papalapit na ang lalaking may baril, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Sinira ni Marcelo ang harang ng bentilasyon gamit ang siko niya. Agad siyang tumulong kay Lucia na makapasok. Kapag nakalabas ka, tumakbo ka hanggat kaya mo. Hindi kita iiwan, Marcelo. Nagtagpo ang tingin nila. Sa kabila ng lahat ng panganib, nakita nila ang pangako sa isa't isa. Pero wala ng oras. Lucia, go! At sa huling sandali, pumasok si Lucia sa bentilasyon, sakto sa pagputok ng baril. Bang! Sa labas ng ospital. Sa isang madilim na eskinita, isang bakal na harang ang bumagsak mula sa isang bentilasyon. Lumabas mula rito ang isang payat na figura, madungis, nanginginig, ngunit buhay. Si Lucia. Habol ang kanyang hininga, pilit na binubuksan ang kanyang mga mata. Nakaligtas siya. Pero, nasaan si Marcelo? Napaluhod siya sa malamig na lupa, nanginginig. Alam niyang naiwan si Marcelo sa kamay ng mga lalaking iyon. At hindi niya alam kung buhay pa ito. Ano ang nangyari kay Marcelo? Nakatakas nga ba si Lucia o may naghihintay na bagong panganib sa labas? Madilim at malamig ang paligid ng eskinita kung saan lumabas si Lucia mula sa bentilasyon. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa matinding takot at kaba. Nakatakas siya, pero paano si Marcelo? Hinaplos niya ang kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Marcelo, nasaan ka? Pilit niyang inaninag ang paligid. Walang ibang tao sa eskinita maliban sa ilang tambak ng basura at mga lumang kahon. Walang kahit anong senyales na may tutulong sa kanya. Maya-maya, may narinig siyang tunog ng sirena mula sa di kalayuan. Pulis! Bahagyang nagliwanag ang kanyang pag-asa. Kung makahingi siya ng tulong, baka masagip pa nila si Marcelo. Nagpakatatag siya at sinubukang tumayo ng diretsyo kahit mahina pa ang kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makalakad, may malakas na kamay na humablot sa kanya. Aga! Isang matangkad at matipunong lalaki ang biglang lumitaw mula sa dilim. Mahigpit na hinawakan siya sa braso. Huwag ka nang magpumiglas, Lucia. Mas lalo mo lang pinapahirap ang sitwasyon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang tumingin pataas. Si Raul, ang kanang kamay ni Doña Amparo. Akala mo ba talaga, makakatakas ka? Malamig ang titig nito sa kanya. Isang ngisi ang sumilay sa labi nito. Mas matalino ka roon, hiha. Nagpadala si Doña Amparo ng tao upang habulin siya. Mabilis siyang pumiglas, ngunit mas lalo lang humigpit ang hawak ni Raul. Bitawan mo ako, kailangan kong bumalik kay Marcelo. Tapos na ang kwento mo, Lucia. Hindi mo na kailangang bumalik kahit kanino. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Raul, saka inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Lucia. Wala na si Marcelo. Parang binagsakan ng langit si Lucia. Hindi! Nagsisinungaling ka! Narinig ko mismo ang huling putok ng baril at sigurado akong hindi siya nakaligtas nang hina ang kanyang tuhod. Para bang biglang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Hindi maaaring totoo ito. Si Marcelo, patay na? Sumama ka na lang ng maayos, Lucia. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa ito. Ngunit sa kabila ng pighati sa kanyang puso, isang bagay ang muling nagpaalab sa kanyang loob. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi pa tapos ang laban niya. At kahit anong mangyari, hindi siya babalik sa impyernong gustong ipataw sa kanya ng pamilyang Vergara. Lalo na ngayon, nadala-dala niya ang anak ni Marcelo. Kaya nang maramdaman niyang bahagyang lumuwag ang kapit ni Raul sa kanyang braso, sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis niyang itinapak ang kanyang paa sa binti ng lalaki at buong puwersang sinipa ito. Arga! Napadaing si Raul at bahagyang nabitawan siya. Hindi na nag-isip si Lucia, tumakbo siya ng mabilis palayo. Tumakbo ka, Lucia, pero hindi ka makakalayo. Naririnig niyang tinatawag siya nito, ngunit hindi siya lumingon. Kailangan niyang makalayo. Dali-dali siyang lumiko sa isang sulok, hinahabol ang sariling hininga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga lang, kailangan niyang makahanap ng tulong. Ngunit sino ang tutulong sa kanya ngayon, sa loob ng ospital,
Samantala, sa loob ng madilim na kwarto, isang katawan ang nakahiga sa malamig na sahig. Duguan. Hindi gumagalaw. Si Dr. Marcelo, tahimik ang buong silid, tila wala ng buhay ang doktor, hanggang sa biglang gumalaw ang kanyang daliri. Mahina, nanginginig, pero gumagalaw. Dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Sa una, puro dilim lang ang kanyang nakita. Ngunit nang masanay na ang kanyang paningin, unti-unti niyang naalala ang lahat. Si Lucia, ang pagtakas, ang baril na pumutok, at ang pagguho ng lahat. Napansin niyang may malamig na bagay na dumadaloy sa kanyang tagiliran. Dugo. Tinamaan siya ng bala, pero hindi siya patay. Mahina siyang napangiti kahit masakit. Hindi pa ako tapos. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan. Kailangan niyang makalabas dito. Para kay Lucia. Para sa kanilang anak. Kahit anong mangyari, hindi siya susuko. Makakatakas ba si Marcelo bago bumalik ang mga lalaking gustong pumatay sa kanya? At si Lucia? Makakahanap kaya siya ng ligtas na lugar bago mahuli ni Raul? I-comment ang inyong hula. Ano sa tingin niyo ang magiging susunod na hakbang ni Lucia upang iligtas ang kanyang sarili? Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Mahapdi, yun ang unang naramdaman ni Dr. Marcelo nang tuluyan siyang magising mula sa pagkakawalang malay. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay patuloy na dumudugo. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina, ngunit hindi niya kayang bumigay. Kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang makalabas. Sa labas ng silid, narinig niya ang mahihinang yapak ng mga lalaki. Sila. Babalikan nila siya. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na sahig. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi pa. Pinilit niyang gumapang palapit sa isang metal cart sa gilid ng silid, hinahanap ang kahit anong pwedeng gamitin upang pigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat. Isang pares ng surgical scissors, isang roll ng gauze, at isang maliit na bote ng alcohol. Kaya kong to. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi habang pinunit ang kanyang damit at itinapal ang gauze sa sugat niya. Ibinuho niya ang alcohol dito. Argh! Napapikit siya sa matinding sakit. Para bang may nagbuhos ng apoy sa sugat niya. Pero hindi siya maaaring sumuko. Dahan-dahan niyang itinali ang punit na bahagi ng kanyang damit sa sugat upang pigilan ang patuloy na pagdurugo. Mahina pa rin siya, pero mas gugustuhin niyang tumakbo kaysa manatili rito at maghintay ng kamatayan. Sa labas ng silid, narinig niyang bumukas ang pinto ng hagdanan. May paparating. Mabilis niyang tinapunan ng tingin ang paligid. Wala siyang ibang daan palabas maliban sa bintana. Nilapitan niya ito, sinilip ang labas. Ika-4 na palapag. Masyadong mataas para tumalon, pero napansin niya ang isang bakal na tubo sa labas, nakausli mula sa dingding. Kung kakayanin niyang kumapit doon at gumapang pababa, may pag-asa siyang makatakas. Pero may oras pa ba siya? Sa likod niya, narinig niya ang tunog ng seradura na unti-unting iniikot. Click! Susi. Binubuksan nila ang pinto. Alam niyang wala na siyang oras para mag-isip pa. Kaya, kahit nanghihina, mabilis siyang umakyat sa bintana at inabot ang tubo. Mahigpit siyang kumapit habang ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa kanyang mukha. Click! Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Wala siya! Sigaw ng isang lalaki mula sa loob. Nasaan siya? Hindi na naghintay pa si Marcelo. Dahan-dahan siyang gumapang sa tubo, pilit na binabalanse ang sarili. Isang maling galaw at siguradong babagsak siya. Mula sa loob, narinig niya ang isang galit na tinig. Hanapin niyo siya! Huwag niyong hayaang makatakas. Pumikit si Marcelo at huminga ng malalim. Hindi niya sila hahayaang magtagumpay. Samantala, sa eskinita, si Lucia ay patuloy na tumatakbo, kahit naramdam niyang bumibigat ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatakas mula kay Raul, ang tauhan ni Doña Amparo na ngayon ay hindi titigil hanggat hindi siya mahuli. Kailangan kong makahanap ng tulong. Maya-maya, napansin niyang may isang lumang bahay sa dulo ng eskinita. Walang ilaw, walang ingay. Pero mukhang may nakatira. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Nakasara. Pero bago pa siya makapagdesisyon kung tatakbo pa o maghahanap ng ibang matataguan, isang malamig na boses ang lumitaw sa likod niya. Napagod ka na ba, Lucia? Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Raul, nakatayo ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. May hawak na baril. Ngumiti ito. Isang nakakatakot, mapanuksong ngiti. Tapos na ang pagtatakbo mo. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lucia. Hindi. Hindi pa tapos ito. Sa tubo ng ospital,
Si Marcelo ay patuloy na gumagapang sa tubo kahit na pakiramdam niya ay humihina na ang kanyang kapit. Ngunit hindi niya pwedeng bitawan ito. Hindi ngayon. Malapit na siya sa ikalawang palapag. Kaunting lakas pa at makakatalon na siya papunta sa bubungan ng isang maliit na extension building ng ospital. Maya-maya, narinig niya ang malalakas na yabag mula sa loob ng silid na kanyang pinagtakasan. Nasa bintana siya! Isang putok ng baril ang umaling-awngaw. Bang! Naramdaman niya ang mabilis na pagdaan ng bala sa kanyang tagiliran. 1 pulgada lang ang pagitan nito sa kanyang katawan. Dahil sa pagkabigla, muntik na siyang mahulog. Arr! Napakapit siya ng mahigpit sa tubo, humihingal. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Nang makita niyang hindi pa siya matamaan ng mga susunod na putok, ginamit niya ang huling lakas niya upang tumalon pababa. Todd! Bagsak siya sa bubungan. Masakit, pero buhay pa rin siya. At mas mahalaga, nakatakas siya. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit na nilalabanan ang pagkahilo. Muling tumingin sa paligid. Nasaan si Lucia? Alam niyang hindi siya pwedeng magtagal dito. Kailangan niyang hanapin si Lucia bago mahuli siya ng mga tauhan ni Doña Amparo. At higit sa lahat, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Mahuhuli ba si Lucia ni Raul? Magkikita pa ba sila ni Marcelo bago mahuli ng kanyang mga kaaway? Si Lucia ay nakatayo sa madilim na eskinita, ang kanyang katawan nanginginig sa takot at pagod. Nasa harapan niya si Raul, ang tauhan ni Doña Amparo, may hawak na baril at may nakakatakot na ngisi sa labi. Napagod ka na ba, Lucia? Malamig nitong tanong habang dahan-dahang lumalapit. Napaatras si Lucia, pilit na iniisip kung paano siya makakatakas. Ngunit nasa dulo na siya ng eskinita. Wala nang ibang daan. Bitawan mo ang baril, Raul. Mahina niyang pakiusap, pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. May bata sa sinapupunan ko. Hindi mo ba naisip yon? Tumaas ang kilay ni Raul, saka tumawa ng mahina. Bata? Nilapit niya ang baril sa kanyang labi. Tila pinag-iisipan ang sinabi ni Lucia. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya kailangang lumabas sa mundo. Bang! Nanigas si Lucia sa narinig. Ngunit hindi ito baril ni Raul. Isang basurang lata ang natumba mula sa gilid ng eskinita. May kumilos mula sa dilim. May ibang tao sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Raul. Mabilis niyang nilingon ang pinanggalingan ng tunog. Si Lucia, kahit nang hihina, ay sinamantala ang sandaling iyon. Mabilis siyang sumugod kay Raul at sinunggaban ang baril nito. Bitawan mo yan, Lucia! Nagpambuno sila. Malakas si Raul, ngunit dala ng matinding takot at paninindigan, ginawa ni Lucia ang lahat upang mailayo ang baril mula sa kanya. Bang! Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pareho silang napahinto. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Raul sa lupa. Si Lucia naman ay nanginginig na hawak ang baril, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Raul, nabaril niya. Humihingal siyang umatras, pilit na tinatanggap ang nagawa. Hindi niya sinadya, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Tumalikod siya at tumakbo, ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Hindi siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit isang bagay lang ang nasa isip niya. Nasaan si Marcelo? Sa labas ng ospital? Samantala, si Dr. Marcelo ay pilit na iniinda ang sakit habang dahan-dahang naglalakad sa madilim na gilid ng ospital. Nakapasok siya sa isang abandonadong bahagi ng gusali. Isang lumang storage room na bihira ng ginagamit. Duguan pa rin ang kanyang tagiliran, pero hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang mahanap si Lucia. Maya-maya may narinig siyang ingay mula sa malayo. Tunog ng isang baril na pumutok. Napahinto siya. Lucia? Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang puntahan ang pinanggalingan ng putok. Kahit masakit, pinilit niyang lumabas ng ospital at sumuot sa madilim na eskinita, umaasang hindi pa huli ang lahat. Sa ibang bahagi ng syudad, samantala, sa loob ng isang mamahaling mansyon, si Doña Amparo ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Tahimik siyang nag-iisip habang nakatingin sa malayong syudad. Sa likuran niya, isang lalaki ang naglakad palapit. Madam, may problema. Dahan-dahang nilingon siya ni Doña Amparo. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim ang lalaki. Nakawala si Lucia. Biglang nabasag ang basong hawak ni Doña Amparo. Ang kanyang kamay ay nanigas sa galit. At si Raul? Hindi pa po natin alam ang kanyang kalagayan. Nagngit-ngit ang matandang babae, ang kanyang dibdib puno ng matinding puot. Tama na ang larong ito, ipag-utos mo na. Saglit siyang natigilan. Hindi na dapat makalabas ng syudad si Lucia.
Kapag nakita siya, tapusin niyo na. Malamig ang kanyang tinig, walang bahid ng pag-aalinlangan. At siguruhing hindi na siya makakabalik pa kay Marcelo. Sa madilim na kalsada, patuloy na tumatakbo si Lucia, pilit na nilalabanan ang kanyang panghihina. Nasa gitna na siya ng isang tahimik na kalye, malayo na sa eskinita. Ngunit bigla niyang naramdaman ang matinding paghilab ng kanyang tiyan. Ah! Napahawak siya sa dingding ng isang lumang gusali. Masakit! Hindi niya alam kung dahil ito sa matinding pagod o dahil sa kanyang pagbubuntis. Pero alam niya ang isang bagay, hindi siya maaaring huminto ngayon. Napatingin siya sa harapan. Walang sasakyan, walang tao, nag-iisa siya. Pero kailangan niyang ipaglaban ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim, pilit na itinatayo ang sarili. Ngunit bago pa siya muling makagalaw, may narinig siyang tunog ng isang sasakyan mula sa malayo. Isang itim na van. Mabilis itong papalapit. Hinahanap nila siya. Hindi na siya nag-isip pa. Muling tumakbo si Lucia patungo sa madilim na kalye. Magkikita pa ba sina Lucia at Marcelo bago mahuli ng mga tauhan ni Doña Amparo? Makakahanap pa ba si Lucia ng ligtas na lugar bago siya abutan ng panganib? Humahagulgol man sa pagod, patuloy na tumatakbo si Lucia sa madilim na kalye. Ang kanyang tiyan sumisikip sa matinding sakit. Kailangan niyang makalayo. Sa kanyang likuran, mabilis na papalapit ang itim na van. Walang plaka, walang ingay ng busina, parang isang halimaw sa dilim na handang lumamon sa kanya. Huwag kang titigil, Lucia. Para sa anak mo. Pinilit niyang palakasin ang loob, pero alam niyang hindi siya maaaring makatakbo ng matagal. Ang kanyang katawan ay pagod na, at ang kanyang sanggol ay nangangailangan ng pahinga. Pero paano siya titigil kung alam niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya? Biglang bumukas ang bintana ng van, at isang lalaking nakaitim ang lumabas ang kalahati ng katawan, may hawak na baril. Tumigil ka, Lucia! Wala kang matatakasan! Bang! Isang bala ang tumama sa poste malapit sa kanya, dahilan upang matilapon ang mga bubog sa sahig. Tumili siya, pero hindi siya nagpatinag. Hindi siya maaaring mahuli. Mabilis siyang lumiko sa isang makipot na eskinita, ang kanyang puso bumibilis sa kaba. Kung may Diyos man na nakikinig, sana ay iligtas niya siya at ang kanyang anak. Habang sumusuot sa makipot na daanan, nadapa siya sa isang bato, halos bumagsak ang kanyang mukha sa lupa. Agha! Mahapdi ang kanyang tuhod, pero pinilit niyang bumangon. Hindi siya pwedeng huminto. Maya-maya, nakita niyang may isang luma at abandonadong gusali sa dulo ng eskinita. Doon siya maaaring magtago. Niliko niya ang katawan at pumasok sa sirang pintuan, mabilis na sinara ito sa likuran niya. Humihingal siyang napasandal sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Sa labas, narinig niya ang paghinto ng van. Siguraduhing wala siyang lalabasang iba. Nanlamig ang katawan niya, napapalibutan na siya. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, may naramdaman siyang isang kamay na mahigpit na humawak sa kanyang braso mula sa dilim. May tao sa loob! Ah! Pumiglas siya, pilit na lumalaban, ngunit bago pa siya makasigaw ulit, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Lucia, ako to. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Marcelo, sa loob ng abandonadong gusali. Nang makita ni Lucia na si Dr. Marcelo ang nasa harapan niya, agad siyang napaiyak sa sobrang gulat at relief. Marcelo, akala ko patay ka na. Agad siyang niyakap ni Marcelo, mahigpit, parang ayaw na niya itong pakawalan. Kahit sugatan, kahit nanghihina, naroon pa rin ang init ng kanyang katawan. Hindi, Lucia. Hindi kita iiwan. Umiiyak na yumakap si Lucia sa kanya, pero hindi nagtagal. Bumalik ang katotohanan sa kanila, hindi pa sila ligtas. Nandito sila, Marcelo, papalapit na sila. Mabilis silang naghanap ng masisilungan sa loob ng gusali. Mapanot na ang sahig, sirang-sira ang mga dingding, at may amoy ng alikabok at kalawang. Pero kahit gaano kapangit ang lugar na ito lang ang natitira nilang pag-asa. Sa labas, maririnig nila ang yabag ng mga lalaking bumababa mula sa van. Pasukin ninyo ang gusali! Hanapin ninyo sila! Nagkatinginan sina Marcelo at Lucia. Wala silang armas, wala silang laban. Ang tanging alas nila ay ang dilim. Mabilis silang sumuot sa isang sirang aparador sa sulok ng silid, pilit na nilalamon ang takot. Lucia, kahit nanginginig, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marcelo. Sa labas, bumukas ang pinto. May pumasok. Narinig nila ang mahinang ingay ng yabag sa marupok na sahig. Alam naming nandito kayo. Huwag nyo nang gawing mahirap ito. Nanlalamig ang katawan ni Lucia. Ano ang gagawin nila? Maaari ba silang makatakas? Sa isip niya, isa lang ang sigurado.
Hindi siya bibitaw kay Marcelo. Matatagpuan ba sila ng mga tauhan ni Doña Amparo? O may paraan pa silang makatakas bago mahuli? Hawak pa rin ni Lucia ang kamay ni Marcelo, ang kanyang dibdib mabilis ang paghinga, habang nakayakap sila sa loob ng sirang aparador. Sa labas, naroon ang mga tauhan ni Doña Amparo, hinahanap sila. Siguraduhin ninyong wala silang matatakasan. Malamig na boses ng isang lalaki. Narinig nila ang tunog ng mga bintanang sinisipa, mga kahoy na bumabagsak sa sahig. Nagsisimula ng maghalughog ang mga tauhan ng pamilyang Vergara. Lucia mahigpit na isinandal ang likod sa loob ng aparador, pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Huwag kang matakot, huwag kang gagalaw, para sa anak mo. Ramdam niya ang init ng katawan ni Marcelo na kahit sugatan at nanghihina ay nanatiling matatag sa kanyang tabi. Sa labas, unti-unting bumukas ang isang pinto. May pumasok sa silid kung nasaan sila. Mula sa maliit na butas sa aparador, nakita nilang isang lalaki ang may hawak na flashlight at baril, maingat na nag-iikot. Dito lang sila pwedeng magtago, sigurado ako. Pinakiramdaman ni Lucia ang kanyang sarili. Ramdam niyang nanginginig siya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas nakakatakot pa, ang muling paninikip ng kanyang tiyan. Hindi ito ang tamang oras. Sa loob ng silid, isang maling galaw lang, tapos na sila. Dahan-dahang umikot ang lalaking may baril sa silid, pinapailaw ang bawat sulok gamit ang kanyang flashlight. Masyadong madilim, tumigil ito sa gitna ng silid, tila nagdadalawang isip. Walang tao dito, pare. Sigaw nito sa kasama sa labas. Pero bago siya lumabas, napatingin ito sa sirang aparador. Patay. Dahan-dahan itong lumapit. Inilapit ang flashlight. Si Lucia, kahit naninigas sa takot, ay pilit na pinigilan ang paghinga. Pakiramdam niya, sasabog ang kanyang puso. Nang biglang, "Boss! Wala dito!" Sigaw ng isa pang lalaki mula sa labas. Saglit na natigilan ang lalaking may flashlight, saka padabog na lumakad pabalik sa labas. Tsak! Nasayang ang oras ko. At sa wakas, lumabas siya ng silid. Nang marinig ni na Marcelo at Lucia ang pagbagsak ng pinto, pareho silang napabuntong hininga. Hindi makapaniwala na nakaligtas sila. Ngunit si Lucia biglang napahawak sa kanyang tiyan. "Marcelo, may masakit." Nanlaki ang mga mata ng doktor. "Lucia, anong nangyayari?" Nagsisimula nang lumabas ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ramdam niyang bumibigat ang kanyang tiyan, parang may pumipiga rito. Hindi ngayon, kagat niya ang kanyang labi habang pinipigilan ang sarili na mapaungol sa sakit. Kailangan nilang makaalis dito. Marcelo, kahit sugatan pa rin, ay agad siyang inalalayan palabas ng aparador. Kailangan nating lumabas bago bumalik sila. Tumango si Lucia, pilit na iniinda ang sakit. Ang kanyang anak, hindi pa dapat lumabas. Sa labas ng gusali, tahimik nilang tinahak ang isang lumang pasilyo patungo sa likod ng gusali. Walang ilaw, walang ingay. Pero si Marcelo ay hindi mapakali. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Habang tinutulungan niyang lumakad si Lucia, narinig niya ang isang tunog mula sa malayo. Tunog ng mga taong muling bumabalik sa gusali. "Bilisan natin, Lucia." Naglakad sila ng mas mabilis, kahit pa halos hindi na makahinga si Lucia sa sakit. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. "Dito tayo." Dahan-dahan nilang binuksan ito at napanganga sila sa kanilang nakita. Isang hagdanan pababa sa isang basement. Nagkatinginan sila. Wala na silang ibang daan. "Tara!" Sa madilim na basement, pagkababa nila, tanging liwanag lang mula sa itaas ang nagsilbing ilaw. Si Lucia ay napaupo sa isang kahoy na lamesa. Hingal na hingal, habang si Marcelo ay mabilis na naghahanap ng kahit anong maaaring gamitin upang matulungan siya. "Kailangan nating makaalis dito." "Marcelo, masakit na talaga." Natigilan si Marcelo sa kanyang sinabi. Ramdam niyang may mali. Lumuhod siya sa harap ni Lucia, maingat na hinaplos ang kanyang tiyan. "Lucia, baka magsisimula na ang labor mo." Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi maaari. Hindi pa oras." Mahigpit na hinawakan ni Marcelo ang kanyang kamay. "Makikinig ka sa akin, Lucia. Huwag kang kabahan. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kita pababayaan." Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto sa itaas. Nasa loob sila. Patay. Mabilis na tumayo si Marcelo at hinila si Lucia papalayo. Naririnig nila ang mga yabag pababa sa hagdan. Malapit na sila. Wala nang oras para mag-isip. Kaya hinatak ni Marcelo si Lucia sa isang makipot na daanan sa dulo ng basement. Habang tumatakbo sila,
Naramdaman niyang mas lalong lumalakas ang paghilab ng tiyan ni Lucia. At isang bagay lang ang sumagi sa isip ni Marcelo. Paano kung manganak siya habang nasa gitna kami ng pagtakas? Magagawa bang makatakas ni na Marcelo at Lucia bago mahuli? Paano kung manganak si Lucia sa pinakadelikadong oras ng kanyang buhay? Nanginginig si Lucia, pilit na lumalakad sa makipot na daanan sa loob ng basement habang mahigpit na nakakapit kay Marcelo. Ramdam niyang hindi na normal ang sakit na nararamdaman niya, parang may bumibiyak sa kanyang katawan. Si Marcelo naman ay hindi na mapakali. Kahit duguan pa rin at hinang-hina, ramdam niyang malapit ng manganak si Lucia. Ngunit paano? Wala sila sa ospital, wala silang gamit, at higit sa lahat, nasa panganib pa rin sila. At ang mga tauhan ni Doña Amparo, palapit na sa kanila. Mula sa itaas ng hagdanan, narinig nilang bumukas ang pinto. Hindi sila makakalayo! Hanapin sila! Nagkatinginan sina Marcelo at Lucia. Wala na silang ibang pagpipilian kundi magtago. Sa dulo ng daanan may nakita silang isang maliit na silid, halos kasinlaki lang ng isang bodega. Agad silang pumasok saka maingat na isinara ang pinto. Madilim, masikip. Pero ito lang ang kanilang pag-asa. Sa loob ng silid, pagkapasok nila, agad bumagsak si Lucia sa sahig. Marcelo, masakit na. Halos hindi na niya mabigkas ang mga salita dahil sa kirot. Si Marcelo, kahit pagod, ay agad lumuhod sa tabi niya. Tiningnan niya ang kanyang tiyan at doon siya kinabahan. Dumudugo na si Lucia. Lucia, nagsimula na ang labor mo. Hindi! Hindi pa ngayon. Umiiyak si Lucia, pilit na nilalabanan ang sakit. Paano siya manganak sa ganitong sitwasyon? Sa labas, maririnig nila ang mga yabag ng mga tauhan ni Doña Amparo, naghahalughog sa basement. Siguraduhin ninyong walang matitira. Hindi sila makakatakas ng buhay. Patay. Si Marcelo ay mabilis na gumalaw. Hinanap ang kahit anong pwedeng gamitin sa loob ng silid. Kahit anong tela para mapigilan ang pagdurugo ni Lucia. Kahit anong matigas na bagay na maipagtatanggol nila sakaling mahuli sila. Pero wala siyang nahanap. Dinig nila ang papalapit na yabag. 2 lalaki ang nasa labas, handa nang pumasok. Isang maling ingay, isang maling galaw, at tapos na sila. Si Lucia naman ay pilit na kinakagat ang kanyang labi, pinipigilan ang sariling umungol sa sakit. Pero paano niya ito titiisin kung parang pinupunit ang kanyang katawan? Maya-maya, bumukas ang pinto ng katabing silid. Wala dito, siguro nasa dulo. May sumagot mula sa malayo. Hati tayo! 2 sa kabilang kwarto, 2 dito. Nagkatinginan sina Marcelo at Lucia. Isang maling segundo lang at matutuklasan nila ang pinagtataguan nila. At habang si Marcelo ay mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Lucia, isang bagay ang naisip niya. Kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas. Gayon na, sa labas ng silid, dahan-dahang lumapit ang 2 tauhan ni Doña Amparo sa pinto ng silid kung saan nakatago sina Marcelo at Lucia. Dito natin tingnan, inilagay ng isa ang kanyang kamay sa seradura. Click. Binubuksan na nila ang pinto. Sa loob ng silid, si Marcelo ay mabilis na gumalaw. Sa tabi ng silid, may isang lumang tubo na gawa sa bakal. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Kapag pumasok sila, kailangan niyang lumaban. Pero bago pa man siya makapwesto, napahigpit ang hawak ni Lucia sa kanyang braso. Marcelo, nanlaki ang mga mata niya. Lucia, ano? Napakagat sa labi si Lucia. At sa pinakamahina niyang tinig, sinabi niya ang pinakanakakabahalang salita na narinig ni Marcelo sa buong buhay niya. Pumutok na ang panubigan ko. Nanigas ang katawan ni Marcelo. Si Lucia, manganganak na. Paano manganganak si Lucia sa ganitong sitwasyon? Magagawa bang protektahan ni Marcelo ang kanyang mag-ina mula sa mga tauhan ni Doña Amparo? Pilit na pinapanatili ni Doktor. Marcelo ang kanyang kalmado habang yakap niya si Lucia, na ngayon ay halos hindi na makagalaw sa matinding sakit. Nangangailangan ito ng tulong, pero paano kung nasa bingit din sila ng kamatayan? Sa labas, naririnig nila ang yabag ng 2 lalaking unti-unting bumubukas ng pinto. Click! Dahan-dahan bumukas ang pintuan. Si Marcelo, kahit sugatan at pagod, ay mahigpit na hawak ang lumang bakal na tubo. Handa siyang lumaban. Ngunit bago pa niya maitayo ng buo ang sarili, napahigpit ang hawak ni Lucia sa kanyang kamay. Marcelo, hindi ko na kaya. Isang malakas na kirot ang dumaloy sa kanyang tiyan. Napangiwi siya sa sakit at kahit anong pigil ang gawin niya, isang mahina ngunit masakit na daing ang lumabas sa kanyang bibig. Patay. Narinig ito ng lalaking nasa labas. Narinig mo yon? Mabilis itong tumulak sa pinto. Tapos na ang pagtatago nila. Sa isang iglap, bumagsak ang pinto. Pumasok ang 2 lalaki,
parehong armado. Nanlaki ang mga mata nila nang makita si Marcelo, sugatan, ngunit nakatayo pa rin, hawak ang tubo, at si Lucia na nakahiga sa sahig, halos manganak na. Putangina, mangganganak na yung babae! Ang isa pang lalaki ay nagdadalawang isip. Anong gagawin natin? Ngunit bago pa sila makagalaw, sumugod si Marcelo. Isang malakas na hampas ng tubo. Ah! Tumama ito sa isa sa mga lalaki, dahilan upang matumba ito sa gilid ng dingding. Pero ang isa pang tauhan ni Doña Amparo ay mabilis na nakarecover at itinutok ang baril kay Marcelo. Tigil! Tumigil si Marcelo habol ang hininga. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Pero sa tabi niya, si Lucia ay biglang napaigik sa sakit. Marcel! Ah! Hindi na niya mapigilan. Mabilis na lumabas ang likido sa kanyang ilalim. Wala ng oras. Lalabas na ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Hindi ngayon! Dapat siyang tumakas. Dapat niyang protektahan si Lucia. Pero paano kung mismong anak nila ang lumalaban para mailuwal sa mundong ito? Sa labas ng gusali, samantala, sa isang sasakyan hindi kalayuan, tahimik na pinapanood ni Doña Amparo ang nangyayari mula sa isang tablet screen. Nakaupo siya sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa harap niya, may isang tauhan ang nakatayo, may hawak na cellphone. Madam, ano po ang gagawin natin? Malalim ang tingin ni Doña Amparo sa screen. Kita niya ang sugatang anak niyang si Marcelo at ang babaeng matagal na niyang gustong mawala. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan at nilapag ang kanyang baso. Tapusin na ito, sa loob ng silid. Si Marcelo ay hindi na alam kung paano pagsasabayin ang lahat, ang paglaban para sa buhay nila at ang pagtulong kay Lucia na isilang ang kanilang anak. Pipakiusap! Huwag ninyo kaming patayin! Halos paos na bulong ni Lucia habang umiiyak sa sakit. Ang lalaking may hawak na baril ay tila nagdadalawang isip. Boss! Mukhang mamamatay itong babae kahit hindi nating galawin. Huwag kang tanga! Sigaw ng kasamahan niyang nakahawak sa kanyang sugatang balikat. Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay yang bata. Marcelo, kahit nanginginig, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lucia. Lucia, huminga ka ng malalim, malapit na siya. Halos hindi na makasalita si Lucia. Pawis, namumutla at nanginginig sa sakit. Nararamdaman na niya ang ulo ng sanggol. Isisilang niya ito sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maya-maya, bumukas ang pinto. 3 bagong lalaki ang pumasok. Mas mukhang bihasa, mas mapanganib. Isa sa kanila ay naglabas ng cellphone. Inilagay ito sa speaker mode. At mula sa kabilang linya, isang boses ang narinig. Malamig, walang awa. Si Doña Amparo. Marcelo, anak ko. Napahigpit ang panga ni Marcelo sa narinig. Mama, huwag mo nang ipilit. Wala kang laban. Huminga ng malalim si Marcelo. Hindi siya maaaring sumuko. Kung gusto mong patayin ako, gawin mo. Mahina niyang bulong. Pero huwag mong idamay si Lucia at ang anak namin. Sandaling natahimik si Doña Amparo. Pero nang muli siyang magsalita, mas malamig na ang kanyang tinig. Kapag isinilang ang batang yan, magiging isang sumpa siya sa ating pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. At isang utos lang ang kailangan niyang sabihin. Patayin sila. Magagawa bang ipaglaban ni Marcelo at Lucia ang kanilang anak? O matatapos na ang lahat sa isang utos ni Doña Amparo? I-comment ang inyong hula. Ano sa tingin niyo ang magagawa ni Marcelo upang protektahan ang kanyang mag-ina? Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Tumigil ang mundo ni Dr. Marcelo sa isang iglap. Narinig niya mismo mula sa speakerphone ang malamig na utos ni Doña Amparo. Patayin sila. Ang dugong dumadaloy sa kanyang ugat ay tila nagyelo. Ang sarili niyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ang siyang gustong bawiin ang buhay ng kanyang mag-ina. Nakita niyang muling itinutok ng isa sa mga lalaki ang baril sa kanya. Boss, sigurado na ba tayo rito? Tanong ng isa, tila nag-aalangan. Pero ang lalaking may hawak ng cellphone ay hindi natinag. Maitim ang kanyang ekspresyon, walang bakas ng awa. Natatakot ka ba? Tandaan mo, hindi lang ito utos. May kapalit itong kayamanan, ngumisi ito. At walang sino man ang makakatakas sa utos ni Doña Amparo. Sa sahig, malapit ng manganak si Lucia. Si Lucia ay halos hindi na makakita ng malinaw dahil sa tindi ng sakit. Pakiramdam niya, nawawalan na siya ng ulirat. Kahit pa nanginginig, hinawakan niya ang kamay ni Marcelo. Marcelo, ayokong mamatay. Napakuyom ang kamao ng doktor. Hindi siya pwedeng bumigay.
Hindi niya hahayaang saktan si Lucia. Muli siyang tumingin sa paligid. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang lumang piraso ng salamin sa sahig. Matulis, matibay, maaari niyang gamitin bilang sandata. Dahan-dahan niyang iniabot ito habang ang mga lalaki ay patuloy na nag-uusap. Walang ingay, walang laban. Tapos agad ito, ang lalaking may hawak ng cellphone ay muling nagsalita. Gawin na. Tinaas ng lalaking may baril ang kanyang armas. Itinutok ito kay Marcelo. At sa isang iglap, bago pa nito maputok ang baril, bumangon si Marcelo at buong puwersang inundayan ito ng matulis na salamin sa leeg. Arr! Nabitawan ng lalaki ang baril, dahilan upang magdulot ng kaguluhan. Mabilis na sinunggaban ni Marcelo ang armas at ipinutok ito sa lalaking nasa tabi. Pang! Bagsak ito sa sahig. Tangina! Binaril si Gino! Nagkagulo ang iba pang tauhan ni Doña Amparo. Hindi nila inasahan na lalaban si Marcelo. Nakita ni Marcelo ang pagkakataon. Kinuha niya si Lucia at binuhat ito, kahit na dumudugo pa rin ang kanyang tagiliran. Huwag kang bibitaw, Lucia. Lalabas tayo rito. Narinig niya ang tinig ng isang lalaki sa likuran. Huliin sila, pero hindi siya lumingon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid, buhat si Lucia, kahit na pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Sa labas ng gusali, habang nagmamadaling lumabas si Marcelo, isang sasakyan ang biglang humarurot sa harap nila. Isang itim na kotse, bumukas ang pinto, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Sumakay kayo! Bilis! Si Mang Isko, ang janitor sa ospital. Naghihintay siya sa kanila. Kahit na halos hindi na makahinga, mabilis na isinakay ni Marcelo si Lucia sa loob ng sasakyan bago siya sumunod. Umalis ang sasakyan sa bilis, tamang-tama bago lumabas ang mga tauhan ni Doña Amparo mula sa gusali. Hindi sila pwede makatakas, ngunit huli na, mabilis na silang nakalayo. Sa loob ng sasakyan, si Lucia ay umiiyak sa sakit habang si Marcelo ay patuloy na pinipigilan ang sarili niyang sugat. Kailangan nating dalhin si Lucia sa ligtas na lugar. Napatingin si Mang Isko sa kanila sa rearview mirror. Kita niya ang paninikip ng tiyan ni Lucia at ang pamumutla ni Marcelo. May alam akong lugar, isang lumang klinika sa labas ng syudad. Napapikit si Marcelo. Hindi nila kayang bumalik sa ospital, masyadong delikado. Doon natin siya palalakarin. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na paghilab ng tiyan ang muling dumapo kay Lucia. Marcel, lumalabas na siya. Sa malayo si Doña Amparo. Samantala, si Doña Amparo ay nakatayo sa kanyang opisina, mahigpit na hawak ang cellphone. Narinig niya ang ulat na nakatakas sina Marcelo at Lucia. Nagngit-ngit siya sa galit. Kayo'y walang silbi, sigaw niya sa kanyang tauhan. Hanapin sila, huwag ninyong hayaang mabuhay ang bata. Itinapon niya ang kanyang baso sa pader. Dapat ay tapos na ito. Dapat ay wala na si Lucia. Ngunit kahit anong gawin niya, tila may isang puwersang pumipigil sa kanya. Isang bagay na mas makapangyarihan pa sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. At iyon ay ang kapangyarihan ng isang pamilya na itinakda ng Diyos. Mapapanganak ba ni Lucia nang ligtas ang kanyang anak bago sila maabutan ni Doña Amparo? Ano ang lihim na pilit niyang itinatago tungkol sa sanggol? Umiiyak si Lucia, ang kanyang buong katawan nanginginig habang pilit niyang nilalabanan ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak, lalabas na. Sa loob ng sasakyan, mabilis na minamaneho ni Mang Isko ang lumang kotse sa madilim na daan, pilit na iniiwas sa anumang maaaring sumunod sa kanila. Sandali na lang, Hija! Konting tiis pa! Sa likuran, si Dr. Marcelo ay pilit na pinipigilan ang sariling sugat habang yakap si Lucia, hinahaplos ang kanyang pawisang noo. Kita niya ang takot sa mga mata nito. Lucia, huminga ka ng malalim. Kaya natin to. Pero umiiling si Lucia, nanginginig ang labi. Marcelo, hindi ko na kaya. Bumagsak ang kanyang luha. Pakiramdam niya, hindi na niya ito malalampasan. Napakaraming gustong patayin siya. Napakaraming gustong burahin ang anak niya sa mundo. At ngayon, sa pinakaimportanteng sandali ng kanyang buhay, pakiramdam niya, hindi na siya abot pa upang makita ang kanyang anak. Dahil baka ito na ang katapusan niya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, hinawakan ni Marcelo ang kanyang mukha, pinaharap sa kanya. At sa isang titig sinabi nito ang lahat. Hindi kita bibitawan, Lucia. Muli siyang napaiyak, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Sa kabila ng lahat, narito pa rin si Marcelo, at ipaglalaban siya nito hanggang dulo. Sa labas ng syudad,
Matapos ang ilang minutong pagmamaneho, huminto ang kotse sa harap ng isang lumang klinika sa isang liblib na lugar. "Dito tayo, dali!" Agad na lumabas si Marcelo. Halos buhatin si Lucia papasok sa loob ng gusali. Sa loob, sinalubong sila ng isang matandang babae, si Aling Nita, isang dating komadrona. "Diyos ko, dalhin niyo siya rito, bilis!" Agad nilang ipinasok si Lucia sa isang maliit na silid kung saan may isang lumang kama. "Humiga ka, Hija." Mahinahong sabi ni Aling Nita habang inihahanda ang mga gamit. "Nasa tamang panahon ka na. Lalabas na ang sanggol." Pero nanginig ang katawan ni Lucia sa takot. Hindi ko kaya." Umiling si Marcelo, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Kaya mo, Lucia, hindi ka nag-iisa." Huminga siya ng malalim. Para sa kanyang anak, lalaban siya, sa mansyon ng pamilyang Vergara. Samantala, sa isang malawak at marangyang silid, si Doña Amparo ay nakaupo sa isang mamahaling upuan, hawak ang cellphone sa kanyang kamay. "Nasaan na sila?" Malamig niyang tanong. Sa kabilang linya, isang tauhan niya ang sumagot. "Madam, nakatakas sila. Hindi pa namin alam kung nasaan sila ngayon." Napapikit si Doña Amparo, galit na galit. "Hanapin sila! Hindi pa huli ang lahat." Ibababa na niya ang tawag nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang matandang lalaki ang pumasok. Si Don Eugenio Vergara, ang ama ni Marcelo, ang lalaking matagal ng tahimik, ngunit makapangyarihan. "Amparo." Malamig ang kanyang boses. "Tama na." Matalim ang tingin ni Doña Amparo. "Huwag mo akong pigilan, Eugenio. Hindi mo naiintindihan." Huminga ng malalim ang Don, saka lumapit sa kanya. "Ang batang isinilang ngayon, may dala siyang kapalaran na hindi natin kayang pigilan." Napataas ang kilay ni Doña Amparo. "Anong ibig mong sabihin?" Tumitig ang Don sa kanyang asawa. Matagal na itong tahimik, ngunit ngayon, may isang bagay itong nalaman. Isang bagay na maaaring bumago sa lahat. Ang batang yan ay hindi isang sumpa. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Sa loob ng klinika, malakas na sigaw ni Lucia ang pumuno sa silid. Pawis na pawis siya, halos mawala na ng malay sa sakit. "Isang hinga pa, Hija! Nakikita ko na siya!" Sigaw ni Aling Nita. Si Marcelo ay nasa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, hindi siya iniiwan. "Kaya mo to, mahal ko!" Dumagundong ang tibok ng puso ni Lucia. At sa huling pagkakataon, ibinigay niya ang natitira niyang lakas. At sa isang iglap, isang himala ang nangyari. Isang munting tinig ang umaling-awngaw sa buong silid. "Wah!" Isang sanggol. Si Aling Nita ay agad na kinuha ang bagong silang na bata at maingat itong binalot sa kumot. Malusog, umiiyak, buhay. Si Marcelo, hindi napigilan ang pagluha nang marinig ang iyak ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwala. Buhay ang anak nila. Buhay si Lucia. Lumapit si Aling Nita at iniabot kay Lucia ang bata. Mahina at pagod, inabot niya ang munting nilalang sa kanyang bisig. Pinagmasdan niya ito. Maliit, mainit, buhay, ang kanyang anak. Isang himala sa gitna ng panganib. Umiiyak siya habang niyayakap ang kanyang sanggol. "Anghel ko." Si Marcelo naman ay dahan-dahang yumakap sa kanilang mag-ina. Hinalikan ang noo ni Lucia at saka ang maliit na noo ng kanilang anak. "Salamat, Diyos ko." Ngunit bago pa sila tuluyang makapagpahinga, isang tunog ang pumuno sa paligid. Maya-maya, narinig nila ang isang ingay mula sa labas. Isang makina. Isang sasakyan na huminto sa harap ng klinika. Napatingin sina Marcelo at Lucia sa isa't isa. Natunto na ba sila? Sino ang dumating sa klinika? Kaibigan ba o kaaway? Mapapanatili ba nilang ligtas ang kanilang bagong silang na anak? Tahimik ang loob ng maliit na klinika, pero ang puso ni Lucia at Dr. Marcelo ay mabilis ang pintig. Sa kanilang bisig, ang bagong silang nilang sanggol, isang buhay na ipinaglaban sa gitna ng kamatayan. Ngunit sa labas ng gusali, isang sasakyan ang huminto. Ang makinang umaandar ay tila isang halimaw sa dilim. Kaibigan ba o kaaway? Si Mang Isko ang unang sumilip sa bintana, ang kanyang katawan naninigas sa kaba. May dumating, bulong niya. Si Marcelo, kahit sugatan at pagod, ay agad na bumangon. Hinawakan niya ang kamay ni Lucia, na ngayon ay yakap ang kanilang anak. "Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan." Tumango si Lucia kahit nanghihina pa rin. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa labas ng klinika, mula sa sasakyan, bumukas ang pinto. Isang pares ng sapatos ang bumaba. Makintab, mamahalin. Sinundan ito ng isa pang pares,
mabibigat ang yabag. 2 lalaki. At pagkatapos nilang bumaba, isang pangatlong tao ang lumabas, isang matandang babae. Si Doña Amparo. Malamig ang ekspresyon nito at sa kanyang likod, 2 armadong tauhan ang nakasunod. Nakatayo sila sa harap ng klinika. Alam nilang naroon sina Marcelo at Lucia. At alam nilang may bagong silang na bata sa loob. Doña Amparo dahan-dahang humakbang patungo sa pintuan. Sa loob, si Marcelo ay naghahanda. Hawak ang isang matulis na gunting na nakita niya sa lamesa. Wala siyang baril. Wala siyang armas. Pero lalaban siya. Si Lucia naman ay nanginginig. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanilang anak. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Amparo. Sa loob ng klinika, nakatayo sa gitna ng maliit na silid si Doña Amparo, ang kanyang tingin nakatuon kay Lucia at sasanggol sa kanyang bisig. Kasunod niya, 2 lalaking may hawak na baril. Napakuyom ang kamao ni Marcelo. Handa siyang lumaban, anuman ang mangyari. Tahimik na lumapit si Doña Amparo. Ang kanyang presensya ay parang yelo sa loob ng silid at saka siya nagsalita. Isinilang na siya. Hinigpitan ni Lucia ang yakap sa kanyang anak. "Huwag mong lapitan ang anak ko." Tumingin si Doña Amparo kay Marcelo. Sa unang pagkakataon, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Marcelo, anak ko, alam mong hindi ito matatapos hanggat hindi natin inaayos." Hindi sumagot si Marcelo. Walang tiwala sa salita ng kanyang ina. Pero ang sumunod na sinabi nito ang ikinagulat nilang lahat. "Hindi ako nandito para patayin kayo." Nagkatinginan sina Marcelo at Lucia. "Ano ang gusto mong gawin, Mama?" Malamig na tanong ni Marcelo. Dahan-dahang lumapit si Doña Amparo sa lamesa. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sobre. "Ito ang kasunduan ko. Alisin ninyo ang apelyido ng batang yan sa pamilyang Vergara at pababayaan ko kayo." Nagimbal si Marcelo. "Gusto mong itakwil ko ang sarili kong anak?" Tumango si Doña Amparo. "Kapag lumaki ang batang yan na may apelyidong Vergara, dadanas siya ng parehong panganib na pinagdadaanan ninyo ngayon." Malamig ang kanyang boses, ngunit sa ilalim nito, may bahid ng takot. "Hindi nyo naiintindihan. Hindi lang ako ang kalaban ninyo. May mas makapangyarihang taong gustong burahin ang batang yan." Ang katotohanan sa likod ng laban na tahimik ang buong silid. Si Marcelo ay hindi makapaniwala. May iba pang taong gustong pumatay sa kanilang anak? Sino, Mama? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Huminga ng malalim si Doña Amparo. Sa unang pagkakataon, nawala ang kayabangan sa kanyang mukha. Ang taong pumilit sa akin na gawin ang lahat ng ito, si Don Eugenio, nanlaki ang mga mata ni Marcelo, ang kanyang sariling ama. "Ano? Akala mo ako ang may hawak ng lahat ng desisyon, Marcelo?" Tumawa si Doña Amparo ngunit puno ng pait. "Hindi mo alam kung anong klase ng halimaw ang sarili mong ama. Ayaw niyang may ipanganak na tagapagmana na hindi niya kontrolado. At ang anak mong yan ay isang banta sa kanya." Biglang kumirot ang sugat ni Marcelo, ngunit hindi niya ininda ito. Mas masakit ang katotohanang kakalabas lang sa bibig ng kanyang ina. "Kung ganon, ikaw ba? Nasa panig pa rin niya?" Tumingin si Doña Amparo sa kanya. Sa unang pagkakataon, bumakas sa kanyang mukha ang pagdududa. "Matagal na akong nasa panig niya. Pero ngayon, hindi ko na alam kung tama pa iyon, sa mansyon ng pamilya Vergara." Sa isang madilim na silid, si Don Eugenio Vergara ay nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa isang malaking portrait ng kanyang pamilya. Isang tauhan niya ang pumasok sa silid. "Don Eugenio, nakaligtas po sina Marcelo." Hindi gumalaw ang matanda. At nabuhay ang bata. Dahan-dahang tumayo si Don Eugenio. Ang kanyang tingin ay malamig, puno ng poot. "Walang batang dapat ipanganak na may dugong hindi ko pinagpala." Lumingon siya sa kanyang tauhan. "Hanapin sila. At sa oras na makita ninyo, tapusin na ang lahat." Sa loob ng maliit na klinika, nanatiling tahimik sina Dr. Marcelo at Lucia matapos marinig ang revelasyong binitiwan ni Doña Amparo na ang tunay na banta sa kanilang anak ay ang mismong ama ni Marcelo, si Don Eugenio Vergara. Ang hangin sa silid ay mabigat. Sa kanyang bisig, mahigpit na yakap ni Lucia ang kanyang bagong silang na anak, habang si Marcelo ay tila hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Paano niya paniniwalaan ito? Ang sarili niyang ama, gustong ipapatay ang kanyang anak? Ang matigas na ekspresyon ni Doña Amparo ay hindi nagbago. Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre sa mesa. "Ito lang ang paraan para mailigtas ninyo ang bata." Lumingon siya kay Marcelo. "Kung pipirmahan mo ito, wala nang hahabol sa inyo."
Mawawala kayo sa radar ng pamilya Vergara. Pero kapalit nito, tumingin siya kay Lucia at sa sanggol. Kailangan mong talikuran ang pangalan mo. Nanlamig ang katawan ni Marcelo. Ang apelyidong Vergara, ito ang kanyang pagkatao, ang kanyang identidad. Ngunit ang mas mabigat, ang ibig sabihin nito ay kailanman, hindi makikilala ng mundo ang kanyang anak bilang isang Vergara. Ito ba ang tamang paraan para iligtas sila? O ito ba ang huling bitag ni Doña Amparo? Ang pasya ng isang ama. Tahimik si Marcelo. Ramdam niyang hinihintay ng lahat ang kanyang sagot. Tumingin siya kay Lucia. Kahit pagod at mahina, nakikita niya ang tapang sa mga mata nito. Alam niyang anuman ang kanyang desisyon, lalaban si Lucia para sa kanilang anak. Tumingin siya sa kanyang anak. Isang munting nilalang na walang kamalay-malay sa gulong, bumabalot sa kanyang kapanganakan. At sa kanyang puso, may isang sagot lang ang sumisigaw. Hindi ko itatakwil ang sarili kong anak. Kahit ano pang mangyari, mabilis niyang itinulak ang sobre pabalik kay Doña Amparo. Hindi. Muling nagkaroon ng tensyon sa loob ng silid. Naningkit ang mata ni Doña Amparo halatang hindi natuwa sa kanyang sagot. Marcelo, hindi mo naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Mama. Mariin niyang sagot. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko para sa pangalan ng isang pamilya na puno ng kasakiman at kasinungalingan. Umangat ang boses niya, puno ng tapang. Mas pipiliin kong maging wala kaysa maging isang Vergara na walang puso. Natahimik si Doña Amparo, walang nagsalita, hanggang sa may marinig silang tunog mula sa labas. Mga yabag, at isang sasakyan muling huminto sa harap ng klinika. Mabilis na sumilip si Mang Isko sa bintana, at ang nakita niya ay nagpawala ng dugo sa kanyang mukha. Diyos ko, napaatras siya sa mabilis na lumingon sa kanila. Nahanap na nila kayo, ang mga anino ng pamilya Vergara. Sa labas, isang itim na sasakyan ang huminto, mas elegante at mas marangya kaysa sa gamit ni Doña Amparo. Ang pinto nito ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang lalaki ang bumaba. Mahigpit ang ekspresyon, makapangyarihan ang dating. Si Don Eugenio Vergara. Sa kanyang likuran, 4 na tauhan ang bumaba rin, lahat armado. Lumingon siya sa kanyang mga kasama. Kunin ang bata. Sa loob ng klinika, nanlaki ang mata ni Marcelo nang marinig ang utos mula sa labas. Ito na yon. Wala nang pirmahang mangyayari. Wala nang kasunduan. Ito na ang tunay na laban. Agad siyang lumingon kay Mang Isko. May ibang daan palabas? Tumango ang matanda. Sa likod, may lumang lagusan. Hinawakan ni Marcelo ang kamay ni Lucia. Lucia, kailangan nating umalis. Pero mahina na ito. Hindi halos makagalaw. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang tumakbo. Pero hindi pwedeng hindi. Hindi nila maaaring ipahamak ang kanilang anak. Si Doña Amparo, na tila ngayon lang napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, ay biglang lumapit kay Marcelo. Huwag mong gawin ito, Marcelo. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Ngunit matigas ang loob niya. Mas pipiliin kong maging patay kaysa hayaan ang sarili kong anak na lumaki sa anino ng isang halimaw. At sa isang iglap, hinatak niya si Lucia at tumakbo sila sa likod ng klinika, ang laban ng isang ama. Habang tumatakbo sila, narinig nila ang pagsabog ng pinto sa harapan. Nasaan sila? Nakita ni Marcelo ang isang maliit na lagusan sa may likuran, isang makipot na daanan papunta sa gubat sa likod ng klinika. Doon tayo, Lucia. Ngunit bago pa sila makarating, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Huminto si Marcelo. Napatingin siya kay Lucia at nakita niyang may dugong tumulo sa kanyang puting damit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi! Si Lucia! Tinamaan ng bala. Mabubuhay pa ba si Lucia matapos siyang barilin? Magagawa bang ipagtanggol ni Marcelo ang kanilang anak laban kay Don Eugenio? Sa isang iglap bumagal ang mundo ni Dr. Marcelo. Sa kanyang bisig si Lucia ay biglang nanghina at ang kanyang puting damit ay unti-unting dinungisan ng pulang dugo. Lucia! Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Lucia sa sahig. Ang kanyang mga mata nanlalabo. Tinamaan siya. Ang mga tauhan ni Don Eugenio ay nasa harapan nila, hawak pa ang baril na pinaputok. Walang pagsisisi sa kanilang mga mukha. Parang wala lang silang binaril na tao. Pero para kay Marcelo, ang mundong kinatatakutan niya ay tuluyan ng bumagsak. Diyos ko, hindi. Umiiyak siya habang pinipigilan ang pagdurugo sa sugat ni Lucia. Si Lucia naman, kahit nanghihina, ay pilit na inabot ang kanyang anak. Marcelo, alagaan mo siya. Huwag! Hindi ito ang katapusan! Napakuyom ang kamao ni Marcelo. Hindi niya hahayaang matapos ito rito. Dahan-dahan siyang tumayo, humarang sa harap ni Lucia at ng kanilang anak.
Haharapin niya ang halimaw na nagdala ng lahat ng kapahamakan sa kanila. At sa harap niya, dahan-dahang lumakad papalapit si Don Eugenio Vergara, suot ang isang mamahaling itim na suit. Matikas. Walang takot, walang puso. Tiningnan nito ang sugatang si Lucia, saka ibinalik ang malamig na tingin kay Marcelo. Huli na ang lahat, anak. Hindi mo na sila maililigtas. Ang laban ng isang ama. Nanginginig ang katawan ni Marcelo, hindi lang dahil sa sugat niya, kundi sa galit. Ikaw ang ama ko, pero gusto mong patayin ang anak ko? Umiling si Don Eugenio, malamig ang titig. Hindi ako kailanman nagkaroon ng apo. Nagkuyom ng kamao si Marcelo. Ang sarili niyang ama, gustong itakwil at burahin ang sariling dugo. Ikaw ang walang kwentang ama, hindi ako. Sa galit, mabilis na dinampot ni Marcelo ang isang kahoy na tabla sa sahig at buong lakas itong iwinasiwas papunta kay Don Eugenio. Pero isang putok ng baril ang pumigil sa kanya. Pang! Biglang bumagsak si Marcelo. Tinamaan siya sa balikat. Arga! Humahabol ang kanyang hininga, pilit niyang itinayo ang sarili, pero agad siyang sinipa ng isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Bumagsak siya sa lupa, duguan, sugatan, at wala ng lakas. Sa harap niya si Lucia umiiyak habang mahigpit na yakap ang kanilang anak. Dahan-dahang lumapit si Don Eugenio kay Lucia, tinitigan ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Marupok ka, babae, malamig nitong sabi. Hindi ka nararapat sa dugong Vergara. Hinila niya si Lucia mula sa sahig. Hindi! Sigaw ni Marcelo, pilit na gumagapang, pero isang tauhan ni Don Eugenio ang lumapit at sinakal siya mula sa likod. Wala ka ng laban, Marcelo! Tapos na! Pilit siyang nagpumiglas, pero wala na siyang lakas. Wala na siyang magawa. At sa harapan niya, unti-unting inaagaw ni Don Eugenio ang kanyang anak mula kay Lucia. Wag, maawa kayo. Umiiyak na pagsusumamo ni Lucia. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ng matanda. Kunin ang bata. Ang huling pag-asa. Sa sobrang sakit ng katawan ni Marcelo, pakiramdam niya ay bibigay na siya. Pero sa loob-loob niya, may isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong sugat o bala. Hindi niya hahayaang kunin ng demonyong ito ang kanyang anak. Sa isang iglap, habang walang nakatingin, hinugot niya ang isang matulis na piraso ng bubog mula sa lupa. At buong lakas niya itong isinaksak sa hita ng lalaking sumasakal sa kanya. Ara! Napabitaw ang lalaki sa kanya, dahilan para makawala si Marcelo. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumalon papunta kay Don Eugenio. Bitawan mo ang anak ko! Nagulat si Don Eugenio, pero bago pa niya maitakas ang bata, isang malakas na suntok ang bumagsak sa kanyang mukha. Blag! Bumagsak siya sa lupa. Nahulog mula sa kanyang mga kamay ang sanggol at mabilis itong sinalo ni Lucia. Hawak kita, anak, hawak kita. Si Marcelo naman, kahit sugatan, ay mabilis na sinunggaban ang baril ng isang tauhan at ipinutok ito sa sahig bilang babala. Bang! Nagulat ang lahat, lalo na si Don Eugenio, na ngayon ay duguan ang labi at nakadapa sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Marcelo sa kanyang ama, itinutok ang baril sa kanya. Kung gusto mo talagang mawala kami, bakit hindi mo tapusin ito, ama? Tiningnan siya ni Don Eugenio at sa unang pagkakataon, may takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa tuluyang maputok ni Marcelo ang baril, isang malakas na tunog ng sirena ang pumuno sa buong paligid. Weo! Weo! Dumating ang katarungan. Mula sa malayo, maraming pulis ang biglang sumugod sa lugar. Walang kikilos, itaas ang kamay. Sa gitna ng gulo, napaatras ang mga tauhan ni Don Eugenio. Nagkalasan sila sa takot. Si Mang Isko, na siyang tumawag sa pulis, ay lumapit kay Marcelo at Lucia. Hawak na kayo ng batas, Don Eugenio. Nanlaki ang mata ni Don Eugenio habang pinupusasan siya ng mga pulis. Hindi makapaniwala na siya, ang makapangyarihang don ng pamilyang Vergara, ay nadakip. Si Marcelo naman ay hindi na napigilan ang sarili. Bumagsak siya sa tabi ni Lucia. Humahabol ang hininga. Tapos na, Marcelo? Ligtas na ang anak natin. Sa unang pagkakataon, napaiyak siya sa sobrang relief. Oo, mahal ko. Ligtas na tayo. Ano ang mangyayari kay Don Eugenio sa kulungan? Magkakaroon pa ba ng kapayapaan ang pamilya ni Marcelo at Lucia? 3 araw matapos ang madugong labanan, si Don Eugenio Vergara ay nakapiit na sa isang mataas na seguridad na kulungan. Hinihintay ang kanyang paglilitis. Samantala, si Dr. Marcelo ay nakaligtas sa kabila ng sugat na tinamo. Kasalukuyang nagpapagaling si Lucia sa isang ligtas na lugar, kasama ang kanilang bagong silang na anak. Ngunit kahit natapos na ang laban sa dugo,
Hindi pa tapos ang laban sa hustisya. Sa loob ng kulungan, sa isang malamig na selda, si Don Eugenio ay tahimik na nakaupo sa isang sulok habang nakatali ang kanyang mga kamay sa harapan niya. Sa unang pagkakataon, siya ay isang bilanggo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kulungan. Pumasok si Marcelo, may benda pa ang balikat, pero matatag ang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, ama at anak, isang relasyon na tuluyan ng nawasak. Dapat mo akong pasalamatan, Marcelo. Malamig na, sabi ni Don Eugenio. Kung tinanggap mo lang ang alok ng iyong ina, hindi ka sana naghirap. Mariing umiling si Marcelo. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi mahalaga kung ang kapalit nito ay kaluluwa mo. Malamig ang naging katahimikan sa loob ng selda. Pagkatapos ng ilang segundo, muling nagsalita si Marcelo. Bakit, Papa? Ano ang nagawa ng anak ko para gustuhin mong burahin siya sa mundong ito? Hindi sumagot si Don Eugenio. Tila wala itong interes na ipaliwanag ang sarili. Hindi mo ako kailangang intindihin. Sa huli ako pa rin ang panalo. Naningkit ang mata ni Marcelo. Panalo? Nasa kulungan ka na, Papa. Wala ka ng kapangyarihan. Isang mapait na nangiti ang lumabas sa labi ni Don Eugenio. Huwag kang padalos-dalos, anak. Ang isang halimaw na tulad ko, hindi basta-basta nawawala. Napakunot ang noo ni Marcelo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi ang matanda. Ang mga kalaban ko ay hindi lang ako. At sa labas ng kulungan, may mga taong hindi natutuwa na nakaligtas ang iyong anak. Nanlamig si Marcelo. Hindi pa pala tapos ang panganib. Bago siya lumabas ng selda, tinitigan niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Hinding-hindi mo na kami masusugatan pang muli. Lumakad siya palayo, hindi na lumingon. At sa loob ng kulungan, nanatiling nakangiti si Don Eugenio. Tila may binabalak pa rin. Sa bagong simula, pagkalabas ni Marcelo sa kulungan, agad siyang nagtungo sa ospital kung saan nagpapagaling si Lucia. Pagdating niya sa silid, nakita niya itong nakaupo sa kama, yakap ang kanilang sanggol. Napangiti si Lucia nang makita siya. Marcelo? Mabilis siyang lumapit, marahang hinalikan ang noo nito at hinaplos ang ulo ng kanilang anak. Ligtas na tayo, mahal ko. Napaluha si Lucia sa sinabi niya. Totoo na ba to? Wala nang hahabol sa atin? Huminga ng malalim si Marcelo. Hindi pa siya sigurado, lalo na sa babalang iniwan ng kanyang ama. Pero tiningnan niya si Lucia at ang kanilang anak, at sa kanyang puso, alam niyang kailangang maging matatag siya para sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Lucia, saka mahinang bumulong. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Pamilya na tayo, at wala nang sino man ang makakaagaw niyan. Isang bagong pangalan, isang bagong buhay. Matapos ang ilang linggo, natapos ang paglilitis ni Don Eugenio. Tuluyan siyang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa kanyang mga krimen. Si Doña Amparo naman, sa kabila ng lahat ng kasalanan niya, ay tumistigo laban sa asawa at tuluyang itinakwil ang kanyang dating buhay sa pamilya Vergara. At sina Marcelo, Lucia at ang kanilang anak, iniwan nila ang pangalang Vergara. Pumili sila ng bagong buhay, malayo sa anino ng kanilang mapait na nakaraan. Ngunit bago sila tuluyang lumisan, isang mahalagang bagay ang kailangang gawin ni Marcelo. Mahal, ano ang gusto mong itawag natin sa kanya? Tanong niya kay Lucia habang yakap ang kanilang anak. Napangiti si Lucia. Tinitigan niya ang sanggol na siyang naging simbolo ng kanilang laban. Gusto kong tawagin siyang Mateo, Mateo, isang pangalan na nangangahulugang regalo ng Diyos. Sa pagdampi ng araw sa kanilang bagong tahanan, hinagkan ni Marcelo si Lucia at si Mateo. Sa wakas, natapos na ang kanilang bangungot. At sa wakas, may bagong simula. Ano ang naramdaman mo matapos ang kwentong ito? I-comment ang iyong sagot. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng pag-asa at pananampalataya. Grabe! Ano ang pinaka-nakakakilabot na bahagi para sa iyo? I-comment mo na.